Si Kafka Habino, isang matandang lalaking pangit at talunan, ay namumuhay sa isang mundong puno ng mga halimaw na parang Godzilla na tinatawag na kaiju, na palaging sumasalakay sa mga lungsod sa buong Japan. Pangarap niyang maging isa sa mga elite na tagapagtanggol ng sangkatauhan na pumupuksa sa mga halimaw na ito, ngunit siya ay masyadong mahina, kaya't nagtatrabaho na lang siya bilang isang sweeper. Ang trabaho niya ay linisin ang mga labi ng bangkay ng kaiju. Kapag lumitaw ang mga halimaw na tulad ni Godzilla, o kilala rin bilang kaiju, sa iba't ibang bahagi ng Japan, ang buong bansa ay nagkakagulo, at pinapalikas ang lahat ng mamamayan patungo sa Emergency Evacuation Center. Isang kaiju ang naghasik ng lagim sa lungsod, kaya't napapaisip ang mga tao kung ito na ba ang kanilang katapusan. Sa kabilang banda, agad na naglalabas ng military unit ang gobyerno upang labanan ang halimaw. Natukoy ang lokasyon at ang sukat nito, humigit kumulang 60 metro ang haba, kasing taas ng isang gusaling matayog. Pinalibutan ito ng mga sundalong armado at pinaputukan ng mga misail. Umungol ito sa sakit pero tila ba kagat lang ito ng lamok. Ang elite force na tinatawag na Defense Corps 3rd Division ay sumali rin sa labanan. Isang babaeng sundalo na may suot na mask ang gumawa ng mala-aksyon na pasok, tumalon mula sa helicopter habang may hawak na assault rifle. Sumunod ang marami pang sundalo at sinimulan ang offensiba sa kaiju upang ilihis ang atensyon nito. Samantala, ang kanilang pinuno, ang babaeng sundalo na si Mina Ashiro, ay nag-aim gamit ang isang specialized na sandata na ginawa para lang pumatay ng kaiju. Pinaputok niya ito sa puso ng kaiju, at sumabog ito sa maliliit na piraso, na nagpatunay na hindi dapat maliitin ang mga tao. Pagkatapos ng laban, dumating ang sweeper team sa lugar ng labanan upang linisin ang mga bahagi ng halimaw na nagkalat sa paligid. Habang naghahanda ang mga makina para linisin ang lugar, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na si Kafka Habino, na noon ay nanunood lang mula sa malayo habang kumakain ng hamburger, ay ipinakitang isa rin pala sa mga trabahador na dapat maglinis. Si Kafka, na bahagi ng grupo ng mga tamad at talunan na tinatawag na sweepers, ay iniisip kung kailan siya magkakaroon ng break. Nagsimula silang magtrabaho ng walang gana, habang ang Defense Corps na nakapatay ng kaiju ay tinatanggap ng mga mamamayan na parang mga bayani dahil sa matagumpay nilang pagtatanggol. Apparently, sa loob ng maraming taon, hindi pa sila nabigo o nasugatan sa anumang laban. Si Kafka, na matagal nang nagnanais na maging miyembro ng 3rd Division ng Defense Corps, ay dumaan sa kanila at pilit na hindi pinapansin ang mga bayani. Bumalik siya sa trabaho. Sabi ni Kafka, nagsisimula lang ang laban ng kanilang team pagkatapos ng laban ng 3rd Division. Ipinagmamalaki pa niya na mas mahirap ang kanilang trabaho kaysa sa mga sundalo ng 3rd Division. Pero kahit kailan, walang sinuman sa lungsod ang nagpapahalaga sa kanila o nagpapakita ng pasasalamat. Ayaw man niya, pinutol niya ang balat ng halimaw at sinimula ng paghiwa ng laman nito. Biglang, isa sa mga kasamahan nila ay aksidenteng naputol ang namuong dugo ng kaiju, at ang mainit na dugo ay kumalat at napaso ang kanyang tuhod. Agad na lumapit si Kafka para gamutin ang sugat ng kasamahan. Dahil sa karanasang ito, sinisi ni Kafka ang 3rd Division sa palaging pag-iiwan ng kalat. Aniya, dapat nilang isipin ang mas malinis na paraan ng pagpatay sa mga halimaw. Pero dahil wala siyang magagawa, nagpatuloy siya sa trabaho at ibinunyag na sinabi ng gobyerno na dapat matapos ng sweepers ang paglilinis sa loob ng 1 linggo, kaya't impyerno ang trabaho nila. Walang tulugan, araw-gabi. Isang supervisor ng sweepers ang lumapit kay Kafka at inatasan siyang linisin ang isa pang lugar. Kulang daw sa tao roon. Ngunit ang lugar na iyon ay punong-puno ng bituka ng kaiju, kaya't naawa ang kanyang mga kaibigan sa kanya dahil ang paglinis ng bituka ng kaiju ay kinadidirian ng lahat. Pagdating ni Kafka sa lugar, bumigay ang katawan niya sa baho ng dumi na lumalabas sa mga bituka ng halimaw. Pero buo pa rin ang kanyang loob na tapusin ang trabaho, kaya't mabilis niyang tinabas ang lahat at umuwi ng gabi, matapos ang isang impyernong araw. Pagkahiga sa kama, binuksan niya ang TV para manood ng kaaya-ayang palabas, pero hindi niya makalimutan ang amoy ng kaiju na nakadikit pa rin sa balat niya. Inilipat niya ang atensyon sa balita tungkol sa 3rd Division. Pinuri ng media ang kanilang leader na si Captain Mina, na naging pinuno ng division sa edad na 27. Hindi lang iyon, nakapatay na rin daw siya ng mahigit 100 kaiju, kaya't isa siya sa pinakamagaling na elite fighter sa bansa. Si Kafka, na labis na napahanga sa tagumpay ni Mina, ay ibinunyag na dati silang matalik na magkaibigan noong bata pa sila. Noon, si Kafka ang palaging may pangarap na pumatay ng kaiju at inanyayahan si Mina na sumama sa kanyang misyon. Si Mina, na dating iyakin, ay nangganyo sa mga salitang iyon at naging determinado rin. Naabot niya ang pangarap na puksain ang mga halimaw na Samiras sa kanilang bayan.
Ngunit si Kafka ay nabigo. Ngayon, isa na lang siyang sweeper na naglilinis ng dumi ng mga patay na halimaw. Nagtataka siya kung bakit naging ganito ang buhay niya at paano siya naging talunan. Habang nararanasan ang midlife crisis, pinakalma niya ang sarili gamit ang coping mechanism, inuulit-ulit niya sa sarili na mahalaga rin ang kanyang trabaho sa pagtulong sa lungsod. Pinapaniwala niya ang sarili na maganda ang kanyang kwarto at nakakakain siya ng gusto niya. Pero alam niyang hindi sapat iyon para mapawi ang kagustuhang gumawa ng mabuti. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina ng sweepers at nakilala si Ishikawa, isang part-time student na gustong maging cleaner. Si Ishikawa ay nariyan lamang para sa experience na makalapit sa kaiju, dahil gusto rin niyang sumali sa Defense Corps balang araw. Narinig ito ng higher-up ng sweepers na si Tokuda, at pinagtawanan si Ishikawa. Sinabi niyang si Kafka ay dati ring nangangarap sumali sa Defense Corps, pero ang pangarap ay nalibing na. Nais malaman ni Ishikawa kung bakit sumuko si Kafka. Ang sagot ni Kafka ay simple, kulang ang kanyang sipag at galing para matanggap sa Defense Corps. Kaya payo niya kay Ishikawa, huwag na lang mag-aksaya ng panahon. Ngunit na-offend si Ishikawa at sinabi niyang, hindi siya tulad ni Kafka, at hinding-hindi siya susuko sa pangarap niya. Nagpatuloy ang trabaho, at muli, si Kafka ay naatasang linisin ang mga bituka ng kaiju, ngayon kasama si Ishikawa. Habang lunch break, nawala ang gana ni Ishikawa, kaya binigyan siya ni Kafka ng vitamin drink at nosebuds para bumuti ang pakiramdam niya. Sa interaksyong ito, naging mas malapit sila sa isa't isa at mas nag-enjoy sa pagtatrabaho. Pagkatapos ng araw, muling lumapit si Ishikawa at nagpasalamat kay Kafka sa paggabay sa kanya sa unang araw. Inamin niyang kung wala si Kafka, hindi niya kakayanin. Ipinabatid din niya kay Kafka na hindi pa lumalagpas ang age limit nito para sumali sa Defense Corps, ibig sabihin, may pag-asa pa si Kafka. Muli, sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang kaiju na bigla na lang lumitaw sa likod ni Ishikawa at binuka ang bibig nito upang lumunin siya, pero buti na lang at mabilis na nakareact si Kafka at nailigtas ang bata sa pamamagitan ng paghatak palayo mula sa halimaw, binigyan siya ng pagkakataong makatakas. Samantala, inagaw ni Kafka ang atensyon ng halimaw at tumakbo sa kabaligtarang direksyon kung saan tumakas si Ishikawa. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng makipot na pasukan papunta sa isang gusaling under construction kaya agad siyang pumasok at tumalon mula sa gilid nito, alam niyang maaaring ikamete din niya ang pagbagsak. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga sandali nila ni Mina, noong umiiyak ito dahil sa pagkawasak ng kanilang mga kaibigan, pamilya, paaralan, at tahanan sa kamay ng mga kaiju. Pinatahan niya si Mina at nangakong maghihiganti sila sa mga kaiju at sabay silang sasali sa Defense Corps upang patayin ang mga halimaw. Balik sa kasalukuyan, ligtas na bumagsak si Kafka sa lupa pero patuloy ang kanyang pagsisisi na hindi siya nakapasok sa Defense Corps. Pinulot niya ang isang bakal na tubo para gawing sandata laban sa kaiju, ngunit kulang ang kanyang lakas para tamaan ito kaya siya ay malubhang nasugatan at nabali ang kanyang kanang paa. Habang sumusuko na siya sa kanyang buhay dahil alam niyang hindi na siya makakatakas, dumating si Ishikawa upang iligtas siya, sinabihan siyang huwag sumuko sa kanyang pangarap. Upang mailigtas ang dalawang matapang na sweeper, isang misteryosong puting tigre ang dumating at agad na pinatay ang kaiju sa isang iglap lang, dahilan upang manganga ang mga bibig ni Ishikawa at Kafka sa pagkagulat. Pagkatapos ng labanan, lumitaw si Mina sa kanilang harapan at ibinunyag na siya pala ang may-ari ng mabagsik na puting tigre. Ngunit hindi man lang siya tumingin kay Kafka, para bang nahihiya siya sa presensya nito, at agad na umalis. Kapwa isinugod sa ospital sina Kafka at Ishikawa upang gamutin ang kanilang mga sugat. Si Kafka, na hindi makapaniwala sa inasal ng kanyang kababata, ay hindi nagalit bagkus ay humanga pa sa lakas nito na kayang patayin ang isang dambuhalang halimaw sa isang iglap. Hinayla ni Ishikawa ang atensyon ni Kafka at sinabihan itong isa siyang kahangahangang tao dahil isinugal nito ang sariling buhay para sa iba, at dahil dyan, naniniwala siyang nararapat na sumali si Kafka sa Defense Corps. Napagtanto rin ni Kafka na hindi siya dapat sumuko sa kanyang pangarap kahit pa mas mahina siya kaysa sa ibang kandidato, kaya napagpasyahan niyang muling subukan ang entrance test at nagpasalamat kay Ishikawa sa pagbibigay inspirasyon. Sa sandaling iyon, isang maliit na kaiju na kasing laki ng ibon ang lumitaw sa harapan ni Kafka at bago pa niya mamalayan, nakapasok ito sa kanyang katawan at binago siya bilang isang demonic na nilalang na hugis Godzilla, o gaya ng tawag ng ilan, isang murang kopya ng Overlord. Si Ishikawa, na nasaksihan ang buong pangyayari, ay nabigla sa nakakatakot na pagbabagong anyo ng kanyang senior, pero agad niyang napagtanto na sa kaloob-looban nito ay siya pa rin ang parehong tao. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagbigay kay Kafka ng realisasyon, kung hindi siya tatakas ngayon,
Siguradong matutuklasan siya ng Defense Corp at papatayin siya. Muling tinamaan si Kafka ng isang flashback tungkol kay Mina noong mga araw ng kanilang pagkabata. Malaking tagahanga si Kafka ng anime at pagbabasa ng manga comic simula pa noong una, bagay na inisip ni Mina na sobrang aksaya lang ng oras kaya lagi niya itong tinutukso dahil sa pagka-obsess nito sa mga kwentong kathang-isip at sa pag-iisip na pwede siyang maging katulad ng mga pangunahing tauhan sa mga manga. Pero sa parehong panahon, nagustuhan din niya ang pagiging nukulat ni Kafka at ang sobrang pagka-overprotective nito, at nagpasalamat siya sa pagiging palaging nasa tabi niya. Balik sa kasalukuyan, wala na sa puso ni Mina ang parehong damdamin. Siya at ang kanyang defense squad ay naabisuhan tungkol sa pagkakita sa isang kaiju sa lugar kung saan na-hospital sina Kafka at Ishikawa, kaya naghanda na ang kanyang team para lipulin ang kaiju. Alam nilang kapag hindi sila agad kumilos ay magdudulot ito ng di-nais na mga pinsala. Samantala, maraming social media pages, news channels, at emergency alarms ang nagbabala sa mga tao sa bayan tungkol sa sightings ng kaiju, kaya pinayuhan silang manatiling alerto at ligtas sa kani-kanilang mga bahay. Sa kabilang banda, sa ospital, si Kafka na ngayon ay naging isang kaiju ay ginagawa ang mahusay na trabaho sa pananakot sa isa pang matandang pasyente. Si Ishikawa na tanging nakakaintindi lamang ay sinubukang linawin ang hindi pagkakaintindihan, sinasabing tao si Kafka. Sinubukan din ni Kafka na ipakita na hindi dapat husgahan ang isang libro sa pabalat nito at nagbigay ng isang wholesome na ngiti, na sa kasamaang palad ay sobrang nakakatakot na ikinawala ng malay ng matanda. Napagtanto ni Kafka na ang kapangitan ay minsan may benepisyo rin, dahil nadiskubre niyang may super lakas siya sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang aksidenteng pagkasira niya sa mga pader ng ospital ay nakaalarma sa iba pang mga pasyente na agad tumakbo at tumawag sa Defense Corp para tugisin si Miniature Godzilla. Iminungkahi ni Ishikawa na tumakas si Kafka palabas ng bintana para hindi masangkot sa Defense Corp, at tumalon muna siya upang bigyan ng lakas ng loob si Kafka na sumunod. Nalaman ng team ni Mina na tumakas mula sa ospital ang kaiju na kanilang hinahabol kaya binago nila ang ruta at tumakbo patungo sa direksyong pinagtakasan ng kaiju. Si Ishikawa, na hindi makapaniwalang ang inosente niyang senior ay naging isang kaiju, ay nagtataka kung paano ito naging posible habang tumatakbo palayo sa mata ng publiko. Lumingon siya upang tingnan kung ayos lang si Kafka at nadiskubre niyang lalong lumala ang mutasayon nito, na para bang hindi pa sapat ang kapangitan nito, nagdagdag pa ito ng kasuklam-suklam na katangian at kumain ng ibon ng buhay gamit ang parasitic na dila. Pagkatapos mapawi ang gutom, bumalik si Kafka sa kanyang orihinal na anyong kaiju nang mapagtanto niyang may paparating na panibagong problema. Inakala ni Ishikawa na unti-unti nang kinokonsumo si Kafka ng kanyang panloob na demonyo, ngunit ipinaliwanag ni Kafka na hindi ito ang kaso at biglang sinabi na kailangan niyang umihi. Ayaw niyang mapahiya sa publiko sa pag-ihi sa kalye, kaya nag-isip siya kung paano niya mapapanatili ang kanyang dignidad. Mula sa nakita ni Ishikawa, binanggit niyang parang wala namang gamit si Kafka para gawin ito, kaya ibinunyag ni Kafka na ang kaiju version niya ay gumagamit ng utong para maglabas ng likido. Sa wakas, may silbi na rin daw ang utong ng mga lalaki. Parehong nabigla sina Ishikawa at Kafka sa ganitong paraan ng pag-ihi pero hindi na nila ito masyadong pinansin dahil may mas mahahalagang bagay silang dapat alalahanin. Akala ni Ishikawa ay dapat na silang tumakbo palayo, ngunit inihayag ni Kafka ang kanyang kagustuhang wakasan ang kanyang buhay dahil alam niyang walang babaeng magpapakasal sa kanya matapos malaman kung ano ang kaya gawin ng kanyang mga utong. Nakakagulat na iniisip niyang ang peace nipples lang ang hadlang sa kanyang pagpapakasal kahit na naging halimaw na siya. Sa puntong iyon, inisip ni Kafka na pwede na siyang sumali sa Defense Corp dahil may super lakas na siya, ngunit hindi naniniwala si Ishikawa na pwede pa ito mangyari dahil ang Defense Corp ay laban sa mga nilalang tulad ni Kafka. Doon na napagtanto ni Kafka na baka hindi na niya muling maibalik ang pagkakaibigan nila ni Mina. Sa ngayon, nagtago muna sila ni Ishikawa sa isang nakasarang pasilidad. Bigla, naramdaman ni Kafka na may gumagalaw sa ilalim ng kanilang mga paa at napagtanto niyang isa pang kaiju ang paparating mula sa ilalim ng lupa. Sumabog ito palabas malapit sa kanto. Naabisuhan si Mina tungkol sa pangalawang kaiju sighting, pero nang malamang nasa parehong lugar ito kung nasaan ang kanilang unang target, nagpatuloy sila sa direksyong iyon. Bagamat gustong labanan ni Kafka ang bagong kaiju gamit ang bago niyang lakas, pinigilan siya ni Ishikawa dahil iniisip niyang ito na ang perpektong pagkakataon para magtago habang abala ang Defense Corp sa bagong halimaw. Dahil dito, nagawa ng kaiju ang matinding pagkasira sa lugar na naging dahilan ng kamatayan ng buong pamilya ng isang batang babae. Pilit nitong inililigtas ang kanyang ina mula sa mga guho nang biglang dumating ang halimaw para kumain ng biktima. Dumating si Kafka para iligtas ang araw at isang sucker punch ang pinakawalan niya na nagpalipad sa halimaw palayo.
Natakot sa una ang bata sa anyo ni Kafka pero agad niyang napagtanto na mabuti itong nilalang, kaya humingi siya ng tulong para iligtas ang kanyang inang naghihingalo. Habang abala sila sa pagsadyap sa ina mula sa ilalim ng mga guho, nagkaroon ng sapat na oras ang halimaw para makabalik. Sinabi ni Kafka kay Ishikawa na iligtas ang bata at ang ina. Napuno ng determinasyon si Kafka na turuan ng leksyon ang halimaw. Pinakawalan niya ang pinakamalakas niyang suntok, isang uppercut na sobrang lakas kaya sumabog ang halimaw sa walang katapusang dami ng dugo. Lahat ay napagtanto na mas malakas si Kafka kaysa sa buong defense force. Ang tanging tanong na natitira ay kung paano muling mapapabuti ni Kafka ang relasyon niya sa defense force. Nagpasalamat ang bata kay Kafka sa pagliligtas sa kanila ng kanyang ina, na nagpapaalala sa kanya ng panahon na kasing edad niya si Mina, nagpasalamat din ito sa kanya sa pagiging palaging nasa tabi niya. Naglalakad-lakad sila noon sa mga bukid na parang mga bayani dahil pareho nilang gustong maging isa. Ang alaala na iyon ang nagpapaalala kay Kafka na kailangan niyang sumali sa defense force para muling makasama si Mina, at ang hangaring iyon ang nagpabalik sa kanya sa pagiging tao. Ilang sandali matapos nito, dumating si Mina at ang kanyang team sa lugar kung saan lumitaw ang halimaw. Napag-alaman niyang may isang third party na nakatapos na dito, iniwan lamang ang mga patak ng dugo sa paligid. Nagtataka si Mina kung sino ang misteryosong bayani na ito. Tinanong niya ang tanging saksi, ang batang babae. Nagsabi ito na nakakita siya ng isang regular na kaiju na kasing laki ng tao na tumapos sa halimaw gamit lamang isang uppercut. Nakiusap ang bata kay Mina na huwag saktan ang kaiju na lumaban para sa sangkatauhan. Tinawag niya itong God Kaiju, na nagpagulo sa isip ni Mina kung paano nga ba maaaring ituring na mabuti ang isang halimaw. Sa anumang kaso, gumawa ng drawing ang team ni Mina ng kaiju ni Kafka base sa paglalarawan ng bata at pinangalanan itong Kaiju No. 8, na siyang dahilan kung bakit ganoon ang titulo ng anime. Aparentemente, ang Defense Force ay nagbibigay lamang ng codename sa mga kaiju na itinuturing nilang pinakamapanganib, at kasama si Kafka, 8 kaiju pa lamang ang nabibigyan ng pangalan hanggang ngayon. Lumipas na ang 3 buwan mula nang unang makita si Kaiju No. 8. Parehong sina Ishikawa at Kafka ay nagsimulang magtrabaho muli bilang mga sweeper na parang walang nangyari. Ang mga sweeper doon na nakaalam mula sa balita na bigo ang Defense Corps na mahanap si Kaiju No. 8 sa loob ng mga nakaraang buwan ay nagtataka, dahil hindi pa kailanman nabigo ng ganito ang Defense Corps sa kanilang tungkulin. Kahit hinahanap na si Kaiju No. 8 ng bawat ahensya ng batas, ayos pa rin ang lahat dahil walang nakakaalam na si Kafka ang Kaiju No. 8. Ibinunyag ni Ishikawa na pareho nilang kinuha ni Kafka ang entrance exam ng Defense Corps at panahon na para sa resulta. Gaya ng inaasahan, pumasa si Ishikawa sa unang round ng entrance exams at masayang tumakbo papunta sa pinagtatrabahuhan ni Kafka upang ibalita na pumasa rin ito sa unang round. Si Kafka, na mag-isang nagtatrabaho sa cleanup site, ay nasa anyong kaiju habang kumakain ng tanghalian at biglang sinipa sa tiyan ni Ishikawa dahil masyado siyang kampante, kahit siya ang pinaka-wanted na tao sa bansa. Naisip niyang hindi dapat ipakita ng basta-basta ang anyong kaiju, kaya humingi ng paumanhin si Kafka kay Ishikawa at pinunasan ang kanyang demonic na mukha. Pero nanatili pa rin ang demonic na mga ngipin kahit sa anyong tao, dahilan para mas lalo siyang pag-alitan dahil sa loob ng 3 buwan ay dapat marunong na siyang mag-transform ng maayos. Habang sumisigaw at nagagalit, sinabi ni Ishikawa kay Kafka na ang anyong kaiju niya ay nasa balita na, ibig sabihin alam na ng publiko ang lahat. Kapag may isang taong nakakita sa kanya sa anyong kaiju, malalagot siya. Ngayon na naiintindihan na ni Kafka ang lahat, ipinaliwanag ni Ishikawa kung paano sila hindi napagbintangan na nandoon sa ospital. Ibinunyag niyang pagkatapos nilang talunin ang halimaw noon, agad silang bumalik sa ospital at nagkunwaring nagtago lang sa kanto upang makaiwas sa mga kaiju, na ikinumbinsi naman ng lahat. At oo, nakita sila ng matanda noong panahong iyon, pero walang kredibilidad ang kanyang pahayag dahil sa kanyang edad. Paglipas ng ilang sandali, nakuha ni Kafka ang kanyang resulta pero hindi siya masyadong natuwa kahit papangarap niya ang pumasa sa exam, na ikinagulat ni Ishikawa. Ipinaliwanag ni Kafka na palagi naman siyang pumapasa sa unang round kaya hindi na siya nasasabik, at ipinagmamalaki na palagi lang siyang bumabagsak sa second round ng selection. Pero ngayon na malakas na siya, kumpiyansa siyang mananalo siya sa second round. Gayunpaman, hindi naniniwala si Ishikawa na magagamit ni Kafka ang kanyang superpower sa second round dahil maraming veteranong Defense Corps officers ang mahigpit na magbabantay sa lahat ng examinees. Kahit na ganoon, gusto pa ring subukan ni Kafka ang lahat ng makakaya niya dahil ito na ang huling pagkakataon niyang makahabol sa kanyang kaibigang si Mina. Kaya sa iisang layunin ng pagpasa sa second round, nagsimulang ituring ng 2 sweeper ang isa't isa bilang magkaribal at naghanda para sa mga susunod na mangyayari.
Sinubukang buksan ni Kafka ang bote pero dahil mahina siya, nag-transform siya sa anyong kaiju para mabuksan ito, dahilan para agad mapagtanto ni Ishikawa na ang mandarayang ito ay mapapahamak sa second round. Pagkalipas ng 10 araw, ginanap ang second round ng Defense Force Selection Test sa West Tokyo venue. Dumating sina Ishikawa at Kafka sa test site at namangha sa laki ng Defense Force Headquarters sa West Tokyo. Napansin nila ang maraming armadong sundalo sa paligid na handang rumspond sa anumang abala, dahilan para maisip ni Kafka na kapag aksidenteng nag-transform siya doon, tiyak na mapapadala siya sa Isekai World bago pa niya midlit ang kanyang browsing history. Mas maraming kandidato ang dumating doon, isang lalaking may pink na buhok sakay ng bisikleta, isang pulubing may green na buhok na naglalakad, at isang blondeng naka-tracksuit. Lahat sila'y nagbigay inspirasyon kay Kafka para ibigay ang kanyang buong makakaya laban sa mga kabataang ito. Dumating rin ang isang mayamang bata na may 2 ponytails, may sariling butler, ibig sabihin may koneksyon na siya para makapasok sa Defense Corps. Sinubukan niyang kunin ang atensyon ni Kafka, tinawag siyang uncle, at sinabihang iurong ang kanyang trash truck dahil gusto niyang iparada ang kanyang luxury car doon. Sinabi ni Kafka na maraming bakanteng espasyo pa, pero malinaw na ipinahiwatig ng batang mayaman na gusto niyang doon iparada dahil trip lang niya. Nang simulan niyang makipag-away kay Kafka, nagalit si Kafka at nagpasya na turuan siya ng leksyon. Pero ipinakita ng bata kung gaano siya kalakas nang buhatin niya ang truck ni Kafka gamit ang kamay at itapon ito, na malinaw na nagpapakita na hindi siya pwedeng biruin. Ipinakilala niyang mayabang ang sarili bilang Kikoro Shinomiya. Pagkatapon sa truck, lumapit siya kay Kafka at inakusahan siyang amoy kaiju. Para maiwasan ang pagdududa, sumingit si Ishikawa at sinabing amoy kaiju lang si Kafka dahil sweeper ito at araw-araw siyang humahawak ng kaiju corpse. Ipinahayag din ni Ishikawa na sweeper rin siya, na naging dahilan para tanungin ni Shinomiya kung anong ginagawa ng mga mababang uri na walang social status sa Defense Corps examination. Sa halip na sagutin siya, bumalik si Kafka sa kanyang truck, binuhat ito gamit ang kamay, at ipinarada ito sa bakanteng espasyo para ipakita na hindi siya pwedeng apihin kahit isa siyang matandang walang estado sa lipunan. Si Shinomiya, sa kabilang banda, ay hindi maintindihan kung paanong may ganong lakas ang isang tao na wala namang sariling suit tulad niya, kung saan galing ang kanyang lakas na pinataas ng 100 ulit. Na-realize niyang hindi niya dapat awayin si Kafka, kaya inutusan niya ang kanyang butler na iparada agad ang kotse bago pa man maibalik ni Kafka ang mini-truck. Si Shinomiya, na dating inakalang ang entrance exam ay formalidad lamang at walang kompetisyon, ay ngayon ay naniniwalang magiging interesante ang lahat. Sinabi niya kay Kafka na babawi siya sa kahihiyang tinamo niya. Umalis siya papuntang test hall kasama ang kanyang butler at 2 bodyguard. Samantala, nagalit si Ishikawa kay Kafka dahil hindi na naman ito nag-ingat sa kanyang power sa harap ni Shinomiya. Paulit-ulit na niyang sinasabi kay Kafka na huwag gamitin ang powers niya ng basta-basta dahil kapag may nakaamoy ng kakaiba, siguradong mamamatay siya sa kamay ng Defense Corps o mas masahol pa, gawing eksperimento ng gobyerno. Nang ma-realize ni Kafka ang kanyang pagkakamali, humingi siya ng paumanhin kay Ishikawa at nangakong magiging mas maingat sa susunod. Sa huli, pumasok sila sa loob ng Defense Corps Examination Center, parehong determinado na makapasa sa exam kahit anong mangyari. Nagsimula ang second round ng entrance exam na may kasamang maraming physical tests na nagpahirap kay Kafka sa kanyang anyong tao. Kahit nagsanay siya ng mabuti nitong mga nakaraang buwan, nahirapan siyang sumabay sa iba at sa huli ay halos hindi natapos ang stamina test. Nalaman niya mula kay Ishikawa na ang susunod na bahagi ng physicals ay ang fitness at aptitude test. Dahil hindi lahat ay may talent sa aptitude, iminungkahi ni Ishikawa na ibuhos ni Kafka ang lahat sa fitness test. Kaya't ginawa ni Kafka ang lahat gamit lang ang kanyang lakas bilang tao, pero agad niyang na-realize na hamina na siya dahil sa edad. Naiwan siya ng mga kasama, kaya't napaisip siyang gamitin ang kanyang powers. Pero dahil sa babala ni Ishikawa, hindi niya ito ginawa at sa huli ay nakuha ang ika-6 mula sa pinakababa sa rankings. Sa kabilang banda si Shinomiya na nakakuha ng mataas na ranggo, ay ipinagyayabang ang kanyang resulta sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagpapakita nito kay Kafka. Sabi niya, dapat matutunan na ni Kafka ang kanyang lugar at pinaalalahanan siya tungkol sa mababa niyang katayuan sa lipunan, na iniiwan siyang walang dignidad o respeto sa sarili. Iniisip ni Kafka kung ano ang dapat niyang gawin, pero dahil ayaw niyang lokohin ang pagsusulit para sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kaiju powers, nakiusap siya kay Ishikawa na gabayan siya. Samantala, nakuha ni Mina ang listahan ng mga aplikante para sa taon na ito, at nang makita niya ang application ni Kafka, huminto siya sandali,
na tila may nararamdaman pa rin siya para sa lalaking matagal na niyang binaliwala. Mas marami siyang natutunan tungkol sa mga kandidato mula sa kanyang tauhan, at ayon dito, ang unang namumukod-tangi ngayong taon ay si Haruichi Azumo, na nagtapos bilang top ng kanyang klase mula sa pinakareputadong unibersidad sa Tokyo, at tila siya ang pinaka-promising na kandidato ngayong taon. Si Azumo ay naranggo bilang pangalawa sa fitness exam. Habang kinukwento rin ni Ishikawa kay Kafka ang tungkol sa mga kandidato, binanggit niya ang isa pang promising na aplikante na si Iharu Furuhashi, na nasa ikatlong pwesto sa fitness exam at tila natural na malakas. Sunod naman ay ang pinakamalaking pangalan ngayong taon, si Aoi Kaguragi, isang baguhan sa Self-Defense Force ng Japan at siyang nanguna sa fitness exam. Bagamat pinili na siya bilang elite para sa Army Force ng Japan, mas pinili niyang sumali sa Defense Corps dahil layunin niyang talunin ang mga kaiju. Tulad ng tatlong ito, marami pang ibang promising na aplikante na gustong maging elite officers, kaya lalong nahihirapan ang isang mahina at di kilalang gaya ni Kafka na makakuha ng mataas na ranggo sa mga pagsusulit. Binanggit din ni Ishikawa ang pinakabatang babae na sumali sa exam, ang mayamang brat na si Shinomiya, na sa paningin ng marami ay ang pinakamagaling na talento na kailanman ay umiral. Habang sabik na naghihintay ang ibang top candidates na makita kung paano magpe-perform si Shinomiya, naiinggit lang si Kafka sa kanya. Hindi lang iyon, inaapi pa siya nito at binubugbog ng mga bodyguard niya sa harap ng lahat ng kandidato, na nagtataka kung ano bang meron sa matandang tall-unang ito. Bagamat pinahiya siya ni Shinomiya at bumaba ang fighting spirit ni Kafka, mataas pa rin ang kanyang pag-asa dahil ang pangalawang bahagi ng kanilang test ay tungkol sa pag-dispose ng kaiju corpse, eksaktong trabaho ng isang sweeper. Tinipon ng Vice Captain ng Defense Corps 3rd Division na si Hoshina ang lahat ng kandidato at sinimulan ang pagsusulit. Sinabi niya sa kanilang ibigay ang kanilang buong galing sa aptitude test, ngunit laking gulat ng lahat ng ihayag niyang hindi sila magdi-dispose ng kaiju corpse kundi lalaban sila sa buhay na kaiju. Napagtanto ni Kafka na hindi ito kaya ng kahit sino lang, kaya nawalan siya ng pag-asa na makapasa sa ikalawang pagsusulit. Gayunpaman, nagsuot pa rin siya at ang iba pang kandidato ng test gear na ginagamit ng Defense Corps. Habang isinasuot nila ang combat suit, pinapalakas nito ang kanilang pisikal na lakas at kumukonekta sa katawan nila, ginagawa ang bawat neuron ng katawan nila na mas responsive kaysa dati. Sa pinakamahuhusay na sandata para labanan ang kaiju, handa na ang mga kandidato para sa labanan. Nagbigay pa ng paliwanag ang operator na ang combat gear ay may kakayahang mag-unleash ng tiyak na power mula sa katawan ng nagsusuot. Ibinunyag niya na sina Ishikawa at iba pang top candidates ay nakakapaglabas ng halos 15% ng kanilang combat power. Dagdag pa niya, ang suit ay karaniwang nakakapag-unleash lamang ng hanggang 20% ng lakas nito sa unang gamit. Pero nang malaman nilang kayang maglabas ni Shinomiya ng nakakagulantang na 46% ng power ng suit, malinaw kung bakit siya tinatawag na talento ng siglo. Sa kabilang banda, si Kafka, ang talented middle-aged loser, ay bigong mag-unleash ng kahit anong combat power, na siyang dahilan kung bakit walang silbi ang kanyang suit para sa labanan. Dahil dito, napatawa ng malakas ang test examiner dahil hindi pa siya nakakita ng kasing walang talento tulad ni Kafka. Sinubukan pa ni Kafka na pigain ang kanyang potensyal sa pamamagitan ng pagbaluktot ng tuhod, pero alam nating lahat kung ano ang pwedeng mangyari kung patuloy siyang pipiga sa ganoong posisyon. Nang makita ni Hoshina na parang dumudumi si Kafka habang pulang-pula ang mukha, muli siyang napatawa ng malakas at nagtanong kung anong ginagawa ng isang komedyante sa Defense Force exam. Samantala, si Shinomiya na nakakita na ng super lakas ni Kafka, ay nina sa kanya dahil alam niyang sinasadya nitong itago ito sa lahat. Pero kahit palaban ang lahat kay Kafka, sinimulan na rin ng examiner na si Hoshina ang final test. Dinala ni Instructor Hoshina ang lahat ng participants sa field para sa susunod na yugto ng kanilang kompetisyon. Sinabi niya sa kanila na lalaban sila sa isang hanjo at 36 na yoju, mga kaiju na umatake sa lungsod ilang buwan na ang nakaraan at ngayon ay ginawang test subjects. Delikado at nakakatakot sila, kaya isang drone ang susunod sa bawat participant upang tingnan kung sila ay malubhang nasugatan. Kung ang isang participant ay nasugatan ng hindi na kayang magpatuloy, bibigyan siya ng shield at aalisin sa kompetisyon. Gayunman, ibig sabihin nito ay bumagsak siya. Binanggit din ni Hoshina na ang stage na ito ng kompetisyon ang pinakadelikado, at hindi niya inirekomenda ito sa kahit sino, pero kung gusto nilang magpatuloy, bahala sila.
Nagsimula ang laban at lahat sila ay nanood habang si Kikoro ay mabilis na umakyat sa pader at pinatay ang mga halimaw. Sa loob lamang ng 2 segundo, matagumpay niyang natalo ang Yoju 12 at Yoju 3. Pinanood siya nina Ishikawa at Kafka habang ginagawa niya ito at napaisip kung bakit hindi nila magawang maging kasing galing niya. Tinawag ni Kafka ang atensyon ni Ishikawa at sinabing kailangan na rin nilang pumatay ng ilang Yoju. Samantala, nakakaramdam din ng inspirasyon si Ishikawa na lumaban at sinabing yun ang linya niya at kailangan din niyang makapatay ng sapat na Yoju. Sa kasamaang palad, wala silang kahit anong kagamitan na makakatulong sa kanilang pagbaril at wala rin silang armas para sa labanan. Dahil dito, nina sila at nagtaka kung paano nakakapatay ng maraming Yoju si Kikoro habang sila ay wala namang magawa. Habang sila ay nalulungkot, narinig nila ang isa pang anunsyo mula kay Hoshina na nagsasabing nandoon din si Mina Ashiro para lumahok sa kompetisyon at dapat nila itong salubungin sa pamamagitan ng mahusay na performance. Dahil sa kasaysayan nila ni Mina, ayaw ni Kafka na matalo. Tinanong niya si Ishikawa kung alam ba niya kung bakit nagdesisyon ang mga senior na gumamit ng drones at sundan sila. Pakiramdam niya kung ang layunin ay alamin kung ilang kaiju ang napatay ng bawat isa. Maaari na nila itong makita gamit ang sensor sa kanilang katawan. Kaya iniisip niya na ang totoong dahilan ay upang malaman kung paano sila sasali sa aktwal na labanan, kung gaano kataas ang emotional intelligence ng bawat mandirigma, at paano sila gumagawa ng mahihirap na desisyon sa harap ng panganib. Bilang resulta, kahit wala silang combat weapons para labanan ang mga kaiju, dapat tumulong sila sa iba na mas may kagamitan para sa layuning iyon. Pinag-isipan ni Ishikawa ang mungkahi ni Kafka at umalis sila upang tumulong sa iba. Pinanood nila ang ilan sa kanilang mga kasamahan na sinusubukang barilin ang isang kaiju ngunit hindi ito tinatablan. Nang tingnan ito ni Kafka ng maigi, napagtanto niyang nakalaban na niya dati ang kaiju na iyon. Nakuha niya ang susi kung paano ito talunin at naghagis siya ng granada sa kaiju. Ininform niya ang iba na maikli ang paningin ng kaiju pero matalas ang pandinig. Kaya ngayon na nablock niya ang tenga nito, hindi na nito maririnig ang mga putok at kaya nila itong talunin. Pinayuhan din niya sila na barilin ang kaiju sa tiyan dahil iyon ang pinakamahinang parte ng kaiju at doon nila ito matatalo. Sinunod ng mga lalaki ang kanyang payo at nagulat sila na tama siya. Tinawag nila siyang fan ni Kikoro at sumigaw siya na may sarili rin siyang personalidad. Nagpatuloy siya kasama si Ishikawa upang hanapin ang susunod nilang target. Habang naglalakad, hinuli siya ng isang Yojo at itinapon sa pader. Nawalan siya ng ilang tadyang at ilang organs sa katawan habang tinatawag siya ni Ishikawa. Natuklasan ni Hoshina sa kanyang sensors na halos mamatay na si Kafka at nakita rin nilang papalapit ang Yoju sa kanya. Naalala ni Kafka na kapag siya ay nanghina at hindi na kayang magpatuloy o tumakas, ididiskwalipika siya sa kompetisyon at ibig sabihin ay natalo na siya. Ayaw niyang matalo sa kompetisyong iyon kaya sinubukan niyang lumaban. Nakipag-ugnayan sa kanya si Ashiro at sinabing ibigay na ang mga organs niya at dahil ayaw nilang may mamatay, ididiskwalipika na siya. Sinabi ni Ashiro na alam niyang si Kafka ang isa sa mga unang matatalo, at kahit may magandang personalidad at nakakatawa siya, isa lang siyang mahina. Habang malapit na siyang i-shield, isang putok ng baril mula sa likod ang pumatay sa Yoju. Natuwa siya na may nagligtas sa kanya mula sa nakakahiya niyang sitwasyon, pero ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Kikoro. Sinabi ni Kikoro na iniligtas lang siya nito para hindi siya istorbohin sa kanyang misyon at dapat ay manatili siyang nakahandusay sa sahig na parang duwag habang pinapatay niya ang lahat ng kaiju sa paligid. Umalis na si Kikoro at ininform ni Ashiro si Kafka na bali ang kanyang gulugod, ibigay na ang kanyang organs, at sobrang hina na ng kanyang mga binti kaya hindi siya makalakad. Tinanong siya kung gusto na ba niyang sumuko pero naisip ni Kafka ang lahat ng isinakripisyo niya para makarating doon. Sa puntong iyon, zero na ang kanyang manpower at wala na siyang pag-asa para mabuhay. Ngunit sumigaw siya at sinabing hindi siya susuko. Ipinilit niyang ang tanging makakapagpatalo sa kanya ay ang sarili niya, at pagod na siyang mapahiya sa harap ng taong gusto niyang suportahan. Inamin niyang ang tanging paraan para makasama siya nito ay sa pamamagitan ng paninindigan at hindi pagsuko, at masyado na siyang malayo para huminto pa. Nagtaka ang lahat kung saan nanggagaling ang kanyang bagong lakas habang idineklara niyang inilaan na niya ang kanyang buhay para makarating sa puntong iyon at kahit ikamete pa niya ay hindi siya susuko. Umabot sa 0.01% ang kanyang manpower habang pinilit niyang tumayo gamit ang mga sirang binti upang ipagpatuloy ang laban. Tumayo siya at nagdesisyong magpapatuloy. Sumigaw siya habang pinapanood siya sa situation room at nagulat silang lahat na nakatayo siya dahil lubos ng sira ang kanyang mga binti. Binalaan siya ni Hoshina na may internal bleeding siya at kung ipipilit niyang ipagpatuloy ang kompetisyon, pwede naman,
pero kapag masyado na siyang mahina ay i-activate ang shield niya at ibig sabihin ay talo siya. Ipinilit niyang magpapatuloy siya at sinabi kay Ishikawa na ituloy ang kompetisyon. Sa kanyang gulat, iniabot ni Ishikawa ang kanyang kamay at inaya siyang sumama. Naalala niya ang isang sitwasyon kung saan siya ay mahina at tinulungan siya ni Ishikawa. Inamin niya na si Ishikawa ay isang tao para sa lahat ng sitwasyon at sinabi niyang kung nalampasan nila ang lahat ng kompetisyon noon, kaya rin nila ito. Umakyat siya sa likod ni Ishikawa upang si Ishikawa ang magsilbing kanyang mga paa at maipagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay. Pinanood sila mula sa Situation Room at natawa ang lahat. Tinukso ni Hoshina na kahit hindi sila tanggapin sa team para sa kanilang galing, dapat ay tanggapin sila bilang comic relief dahil medyo magulo silang dalawa. Ipinagpatuloy nila ang kompetisyon at pinagtitinginan sila ng iba pang players dahil mukha silang tanga. Nagreklamo si Ishikawa na pinagtitinginan sila ng mga kasamahan nila pero pinayuhan siya ni Kafka na huwag siyang mag-alala at hanggat natatapos nila ang laro, ayos lang. Sinabi niya kay Ishikawa na hanapin si Kikoro para masuportahan nila ito. Samantala, hinarap na ng mga manlalaro ang huling Keijo at mas malakas ito kaysa sa inaasahan nila. Sinubukan ng iba ang lahat upang mapabagsak ito pero hindi naging epektibo ang kanilang pagsisikap. Gaya ng inaasahan, lumundag si Kikoro sa eksena at sinabi nilang hindi nila ito kayang talunin. Lumundag siya sa Keijo at pinaputukan ito. Sinubukan niyang tapusin ang Keijo pero mas malakas ito sa inaakala niya. Hinikayat ni Kafka si Ishikawa na dalhin siyang mas mabilis para makarating sila kay Kikoro at matulungan ito sa pagpatay sa Keijo. Pagod na si Ishikawa dahil mas mabigat si Kafka kaysa sa inaasahan niya pero nahihirapan siyang sabihin ito kay Kafka. Hinikayat siya ni Kafka na gamitin ang kanilang shield power upang masuportahan ang sarili at makarating sila kay Kikoro. Habang mas bumibilis ang takbo ni Ishikawa, nakakatawa ang mukha ni Kafka. Nakahanap si Kikoro ng maluwag na parte ng Keijo at inihanda ang huling atake. Matagumpay niyang binigyan ito ng huling tira at napatay ang huling Keijo. Napabuntong hininga siya ng may galit habang nanalo sa laban para sa kanyang team at umusad sila sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ang sitwasyon sa Situation Room ay nakakagulat. Inaasahan ni Hoshina na karamihan sa mga kalahok ay matatalo sa puntong iyon. Akala niya ay makakatanggal siya ng kahit 30 sa mga kalahok, pero sa puntong iyon ay wala pang na-disqualify, at ang pinakamasama lang na nangyari sa kanila ay mga injury. Lahat sila ay umami na hindi iyon ang resulta na inaasahan nila, at kinilala nila na ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas ang mga kalahok ay dahil kay Kikoro. Alam ng lahat na si Kikoro ay anak ni Director Shinomiya at napasigaw sila na hindi nila inakala na ang anak ng direktor ay magiging mid. Mukha siyang magiging malaking plus sa defense team dahil suportado siya at sinisigurado niyang nasa maayos na kondisyon ang mga kakampi niya sa field. Kontento siya sa nagawa niya noong araw na iyon at tumingin siya sa langit. Iniisip kung ipinagmamalaki siya ng kanyang ama at kung pakiramdam nito ay nagagampanan na niya ang potensyal na meron siya. Samantala, inalis na rin ni Ishikawa si Kafka mula sa pagkakakarga sa likod niya dahil tapos na ang unang bahagi ng laro. Umaasa sila sa pinakamainam at inaabangan ng resulta kung makakapasok sila sa susunod na yugto. Biglang binaril si Kikoro. Tumagal ng ilang segundo bago niya maintindihan ang nangyayari, at kinonsentre niya ang kanyang enerhiya sa bahagi ng sugat para makaligtas. Nagsalita si Kafka kay Ishikawa tungkol kay Kikoro na isa sa mga bihirang beses na nakasalamuhan nila ito. Inamin nilang siya ang beast na iniisip nila. Siya ang pinakamalakas sa team at suportado, isang malaking plus sa kahit anong team na mapabilang siya. Kung alam lang nila na nasugatan din ang bayani. Kinonsentre ni Kikoro ang kanyang shield sa kanyang dibdib upang mabuhay. Iniisip niya kung anong klaseng Keijo ang bumaril sa kanya. Sa Situation Room, abala rin ang mga direktor. Ginutom ni Kikoro ang kanyang sugat at nagsalita ang Keijo sa kanya, tinatanong kung anong nangyayari sa katawan niya. Nagulat siya na may Keijo na nagsasalita at inamin niyang isa ito sa mga may mataas na intelligence. Matapos maghilam, sinubukan niyang lumaban muli. Nagkaroon ng emergency alarm sa Situation Room at sinubukang alamin ni Hoshina kung anong nangyari. Nalaman nilang may anomaly sa Keijo at ang mga patay ay nabubuhay muli na may higit sa 6 na puntos ng intelligence. Mga highly intelligent Keijo na tanging siya at marahil si Ashiro lang ang kayang tumalo. Inutusan ni Ashiro na ipagamit sa lahat ng estudyante ang pinakamalapit na shelter at subukang lumikas habang siya na ang lalaban sa Keijo. Ipinahayag sa mga estudyante na umalis at nagsimula silang tumakbo pero tumanggi si Kikoro. Iginiit niyang ayaw niyang maging duwag at gusto niyang ipagmalaki siya ng kanyang ama. Tumayo siya pero muling binaril ng Keijo at itinapon sa pader.
Naalala niya ang kanyang kabataan nang lumabas ang isang resulta ng paaralan at siya ang naging una sa klase. Ang ibang estudyante na mababa ang nakuha ay pinalakpakan ng kanilang mga magulang, pero ang kanyang ama ay wala man lang para ipagdiwang iyon. Sinabi ng butler sa kanya na uuwi ang kanyang ama ngayong gabi. Nang sinabi niya ang kanyang resulta, sa halip na purihin siya, tinanong siya ng ama kung ano ang nararamdaman niya at kung iniisip niyang sapat na ang isang tagumpay. Sinabi ng ama na kung haangga siya sa isang tagumpay, magbubunga ito ng kabiguan. Ipinaalala sa kanya ang kanyang tungkulin sa bansa at kung paano niya kailangang ipagmalaki ang yumaong ina. Tumanggi si Shinomiya na matalo at sa determinasyong manalo na nag-aalab sa kanyang puso, humarap siya sa halimaw hawak ang kanyang baril. Sinupalpal siya ng halimaw sa pader pero bumangon siyang muli, nangangakong magpapatuloy hanggang masupol niya ang kaiju. Sa utos ng ama at kagustuhang maging pinakamalakas sa battlefield, nagpatuloy si Shinomiya sa pakikipaglaban kahit ang kanyang kamay ay bumigay at hindi sinasadyang nabitawan ang baril. Napagtanto niyang naduraj na ang mga buto ng kanyang kamay, ibig sabihin ay hindi na siya makakapagpatuloy. Samantala, ang mga taga-suri na matamang nagmamasid kay Shinomiya ay nagpadala ng aerial support para tumulong, alam nilang may mali. Nakita nila na ang kaiju ay nag-iipon ng enerhiya sa sungay para maglabas ng malakas na atake kay Shinomiya kaya agad nilang ipinaalam kina Mina at Hoshina na dali-daling sumaklolo dahil si Shinomiya ang pinakadakilang talento ng siglo. Sa kasamaang palad, hindi sila nakarating sa oras, dahilan para sumuko si Shinomiya at lumuhod, tinatanggap ang kanyang kamatayan mula sa kaiju. Sa pintuan ng kamatayan, humingi siya ng tawad sa kanyang ama sa pagkabigo at pagiging hindi sapat. Dumating si Kafka sa tamang oras, sinabing huwag muna siyang sumuko at iniligtas siya mula sa atake ng evolved kaiju. Siya mismo ay nag-evolve sa kaiju form para lumaban at walang pag-aalinlangan na ipinakita ang tunay niyang makapangyarihang anyo. Samantala, ang ibang kandidato ay patuloy na lumalaban sa mga kaiju at nagsimula ng lumikas habang ang lahat ng kaiju sa lugar ay patuloy sa pagbubuhay muli. Si Ishikawa naman ay umaasang hindi mahuhuli si Kafka ng Defense Corp matapos nilang makita ang kaiju form nito. Ibinunyag ni Ishikawa na nang sila ni Kafka ay papalikas na rin, narinig ni Kafka mula sa isang senior na nasa panganib ang buhay ni Shinomiya kaya walang pasubaling tumakbo siya patungo roon para iligtas ito. Tungkol sa kanila, napatigil si Shinomiya sa pagsasalita nang malaman na ang matandang lalaki na tinutukso niya buong araw ay isang kaiju pala. Si Kafka sa kanyang nakakatakot na anyo ay lumuhod at nagmakaawang huwag sabihin sa Defense Corp na kaya niyang maging kaiju dahil siguradong papatayin siya kapag nalaman ang totoo. Sinubukang hadlangan ng halimaw ang pag-uusap nila sa pamamagitan ng energy blast pero pinatalsik lang ni Kafka ang atake sa kabilang direksyon gamit ang isang suntok. Alam niyang hindi titigil ang halimaw, kaya tumayo siya at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat kapag natapos na niya ang halimaw. Ang lead analyst na walang visual sa kalagayan ni Shinomiya ay nakadetect ng malakas na bug zone ng enerhiya na imposible kahit sa isang kaiju, kaya pinaghinalaan niyang si Kaiju No. 8 ay lumitaw na roon. Ipinaalam niya ito kay Hoshina pero tinawag ni Hoshina itong system glitch dahil imposible raw na may makalikha ng ganong kalakas na enerhiya. Sa oras na iyon, pinaganya ni Kafka ang Super Saiyan Mode, at sa pinakamakapangyarihang suntok ay binura niya sa wala ang kaiju. Ikinagulat ni Shinomiya dahil ni isang gasgas ay hindi niya nagawa sa halimaw. Tinapos ni Kafka ang lahat ng nalalapit na kaiju at ipinagpatuloy ang usapan kay Shinomiya, muling nakiusap na huwag siyang isumbong sa Defense Corp. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyong tao at ipinahayag ang kasiyahan na ligtas si Shinomiya. Dumating si Ishikawa at sinuntok si Kafka sa mukha dahil sa panganib na nilagay niya ang sarili sa publiko. Habang nagtatalo ang dalawa, nawala ng malay si Shinomiya dahil sa sobrang pagdurugo. Dumating sina Hoshina at Mina sa lugar kung saan natuklasan nilang nawasak na ang mga halimaw. Nagtaka sila kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa mga kaiju. Pero tapos na ang bahagi ng investigasyon at ang prioridad na ay ang kaligtasan ng mga examini. Nang malaman nila na ligtas na nadala ni Kafka at Ishikawa si Shinomiya pabalik sa base, nakahinga sila ng maluwag. Inatasan ni Mina ang investigation unit na alamin kung sino o ano ang gumawa noon sa kaiju at tumungo sila ni Hoshina sa ibang lokasyon para tapusin ang mga natitirang kaiju.
Sa pagtatapos ng pagsusulit, dinala si Kafka sa Defense Corp Hospital kahit hindi naman siya masyadong nasugatan. Binisita siya ni Ishikawa at sinabing ayos na si Shinomiya at kailangan lang ayusin ang kanang braso niya na durog na hanggang kalamnan. Si Mina, na nakikinig pala sa kanilang usapan, ay nag-ipon ng lakas ng loob upang bisitahin si Kafka, na ikinagulat ni Kafka at Ishikawa, hindi dahil binaliwala siya nito buong buhay niya kundi dahil si Mina ang pinuno ng Defense Corp. Narinig ni Mina na si Kafka ang nagdala kay Shinomiya sa ligtas na lugar kaya nagpasalamat siya sa kanya at binigyan siya ng saludo. Wala siyang sinabing iba at umalis. Hindi siya pinigilan ni Kafka dahil ipinangako niyang haharapin lamang niya si Mina kapag naging Defense Corp officer na siya. Samantala, si Shinomiya na dumaranas ng matinding guilt sa pagiging hindi perpekto ay binisita ni Hoshina para tanungin kung sino ang responsable sa pagsupil sa kaiju. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo at inangkin na siya ang pumatay sa kaiju. Makalipas ang ilang sandali, naging pampublikong balita na kayang mabuhay ng mga kaiju kahit nawasak na sila, na siyang ikinatakot ng publiko. Ang intelligent kaiju na marahil ang responsable sa regenerative abilities ng mga kaiju ay narinig din ng balita pero nagulat nang malaman na wala ni isa sa mutated kaiju ang nakaligtas. Kaya naisip niya kung ganoon ba kalalakas ang mga captain ng Defense Corp upang supilan ang mga ito. Sa pagkadismaya, nag-transform ang intelligent kaiju sa human form para makihalubilo sa mga tao. Ang mas nakakagulat ay isa siya sa mga bagong sweeper sa team ni Kafka, senyales na magkakaroon ng sagupaan sa pagitan ng dalawang kaiju. Nagsimula ang episode kina Kafka at Ishikawa na nasa opisina ng kaiju cleaners. Nagapanik si Kafka at halos mabaliw sa stress. Hinawakan niya si Ishikawa at inalog ito ng marahas, sinisisi siya kung bakit siya naghihirap ng ganito. Kung hindi dahil sa encouragement ni Ishikawa, hindi sana muling nag-apply si Kafka sa Defense Corp. Sumigaw pabalik si Ishikawa na hindi naman iyon ang sinabi niya noong nakaraan. Sa katunayan, nagpasalamat pa nga si Kafka sa kanya sa ospital dahil na-inspire siyang tuparin muli ang kanyang childhood dreams. Nina si Ishikawa na sobrang cool ni Kafka noon. Buti na lang, natigil ang pag-aaway nila nang dumating ang kanilang boss at in-inform sila na may natanggap silang mail. Dumating na ang kanilang exam results. Nag-aatubili ang dalawa sa pagbubukas at pagbasa ng kanilang resulta. Para kay Kafka, ito na ang huling pagkakataon. Matutupad ba niya ang pangako niya kay Mina at makakasama siya rito? O mabibigo na naman siya? Dahan-dahan niyang binunot ang resulta at nanlaki ang mga mata niya sa nabasa. Ilang araw ang lumipas, lahat ng bagong pasado sa Defense Corps ay nagtipon sa headquarters para sa induction ceremony. Binati ni Azumo si Aoi sa pagpasa sa exam, kahit hindi naman nakakagulat na pareho silang nakapasa. Sa paligid, lahat ng big names at sikat na tao ay pumasa rin. Malungkot na napansin ni Azumo na wala si Kafka. Dumating si Shinomiya at agad siyang binati ng iba dahil siya ang nanguna sa kanilang klase. Sabi ni Azumo, inaasahan niyang siya ang mangganguna noon, pero nang makita niya si Shinomiya sa aksyon, tinanggap na lang niya ang pagkatalo. Mukhang sila ni Aoi na lang ang maglalaban para sa top 2. Sagot ni Aoi, siya ang nakakuha ng pinakamataas sa fitness exam kaya hindi pa rin siya sumusuko sa pangarap niya. Target pa rin niya ang rank 1. Sa kabilang bahagi ng silid, aksidenteng nabanggan ni Iharo si Ishikawa. Nagpakilala ang dalawa at nagkamayan. Naalala ni Iharo na kasama ni Kafka si Ishikawa sa exam at tinanong kung bumagsak ba ito. Bago pa makasagot si Ishikawa, biglang nagsimula ang induction ceremony. Agad na nagayos ang lahat nang pumasok si Captain Mina Ashiro. Napahanga ang lahat habang papunta siya sa entablado. Tinawag din si Shinomiya sa entablado bilang representative ng incoming class. Inabot ni Mina ang kanilang papeles at in-announce na simula sa sandaling ito, ang 27 recruits ay opisyal ng mga opisyal ng Defense Corps. Nangako si Shinomiya na ibibigay nila ang kanilang buhay para sa kanilang misyon at nagsulot kay Captain Mina bago bumaba. Kinausap siya ni Mina at pinasalamatan sa pagtulong noong insidente sa exam. Kung hindi dahil sa kanya, baka may namatay. Nagulat si Shinomiya at labis ang guilt niya. Alam niyang hindi siya ang tumalo sa kaiju. Dapat si Kafka ang pinapasalamatan. Nasaan siya? Hindi lang niya iniligtas ang buhay niya, kundi nag-alala pa si Kafka sa kanya na parang isa siyang batang babae. Napahiya siya at gusto pa rin niyang malaman ang tungkol sa kaiju form ni Kafka. Hindi niya hahayaan na basta na lang itong mawala. Buti na lang, hindi na niya kailangang gumawa ng drastic na aksyon dahil biglang may pumasok sa silid. Si Kafka ito, halatang kinakabahan at humihingi ng paumanhin sa pag-interrupt ng ceremony.
Nagulat at natuwa sina Shinomiya, Ishikawa, at ang iba pa. Sa flashback, ipinakita na bumagsak talaga si Kafka sa exam. Hindi lang siya lowest sa fitness exam, pero zero din siya sa aptitude test. Habang nagpupulong ang mga captain tungkol sa mga recruit, lahat sila ay sumang-ayon na hindi karapat-dapat si Kafka. Papalapit na sanang ipagtanggol ni Mina si Kafka, pero biglang tinaas ni Vice Captain Hoshina ang kanyang kamay at nag-volunteer na kunin siya. Inamin ni Hoshina na mababa ang stats ni Kafka at wala itong skills para maging opisyal. Pero napansin niya sa combat portion ng exam na si Kafka ang unang nakapansin sa weak points ng kaiju at tumulong sa pagpatamba nito. Pinili ni Kafka na tumulong kaysa unahin ang sariling kill count. Siyempre, natuwa rin si Hoshina na sobrang nakakatawa ni Kafka. Hindi pa opisyal si Kafka pero handang kunin ni Hoshina sa kanyang pluton bilang cadet at bigyan ng training. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Mina sa lahat na tinanggap si Kafka bilang cadet lamang kaya hindi siya kabilang sa induction ceremony. Gayunpaman, masaya ang lahat na pumasa si Kafka dahil nakita nila ang kanyang determinasyon. Bago matapos ang seremonya, pinasalamatan ni Mina ang lahat sa pagsali sa Defense Force. Binalaan niya sila na lalong lumalakas ang mga kaiju at may mas madalas na kakaibang pangyayari. Pero ito rin ang dahilan kung bakit gusto niya silang makasama. Nangako siyang pangungunahan sila at magsisilbing kalasag at sibat nila. Pagkarinig nito, pinatibay ni Kafka ang kanyang determinasyon at nangakong makakatabi niya ito balang araw. Sa kasamaang palad, nasabi niya ito ng malakas. Natahimik ang lahat sa kanyang biglang pag-proclaim. Tinawag pa niya ang captain sa first name nito sa harap ng lahat. Sinermonan siya ni Mina sa paglabag sa protocol at pag-disrespect sa superior officer. Bilang parusa, pinagawa siya ng 100 push-ups. Tumawa si Vice Captain Hoshina sa kakatawang ginagawa ni Kafka, pero napansin din niyang parang napangiti si Mina. Masaya si Hoshina na kasama nila si Kafka dahil kailangan nila ng pampasigla paminsan-minsan. Siyempre, may isa pang dahilan si Hoshina kung bakit gusto niyang makasama si Kafka. Noong exam, habang bumabalik sa buhay ang mga kaiju, may nadetect na 9.8 level kaiju signal. Akala ng lahat sira ang sensor, pero napansin ni Hoshina na huminto ang vital signs ni Kafka sa eksaktong sandaling iyon. Kaya balak niyang bantayan si Kafka at tuklasin ang lihim nito. Samantala, natapos din ni Kafka ang kanyang push-up sa gitna ng hiyawan at palakpakan ng ibang opisyal. Inaya siya ni Shinomiya palabas saglit, at tinukso siya ng iba kung magko-confess ba ito. Sinubukan ni Ishikawa ipahiwatig kay Kafka na baka gusto lang ni Shinomiya pag-usapan ang kaiju secret nila. Ilang oras ang lumipas sa isang malapit na restaurant, nagulat si Shinomiya sa nalaman na naging kaiju si Kafka matapos niyang kainin ito. Naisip ni Kafka kung dapat na ba niyang sabihin ang totoo sa Defense Corps at umasa sa lunas, pero agad binasag ni Shinomiya ang pag-asa niya. Sinabi niyang baka gamitin lang siya ng Defense Corps sa experiments. Natakot si Kafka at nakiusap kay Shinomiya na itago ang sikreto nila. Pumayag si Shinomiya pero binalaan siya na kapag nakita niyang naging banta si Kafka sa sangkatauhan, siya mismo ang papatay rito. Ngumiti si Kafka at buong puso itong tinanggap. Nagsimula ang training ng mga bagong recruits ng Defense Corps. Sa session na ito, ipinakita ni Ishikawa ang galing niya sa paggamit ng baril. Tinarget niya ang mga signboard sa malayo at tinamaan lahat agad-agad, kaya perfect score siya sa kanyang fire training exercise. Ayon sa report ng examiner, na-unleash niya ang 18% combat power ng Defense Corps suit niya, na ikinagulat ng lahat dahil mataas ito. Habang nanunood mula sa malayo, napahanga si Hoshina kay Ishikawa dahil hindi niya inakalang lalaki ito ng ganito kabilis. Naitala ni Ishikawa ang highest score sa lahat ng newbie, pero sumunod na ang turn ni Haru Furuhashi. Nahalatang agad dahil kailangan niyang talunin ang score ni Ishikawa para patunayan na siya ang pinakamalakas. Tinire niya lahat ng targets ng mabilis at natapos ang test ng mas mabilis kaysa kay Ishikawa, kaya siya ngayon ang may bagong high score. Ayon sa report, na-unleash niya ang 20% ng suit's combat power. Dahil dito, bumalik ang confidence ni Furuhashi at tinukso niya si Ishikawa sa pagkatalo nito. Hindi siya sinagot ni Ishikawa dahil para sa kanya, hindi naman ito kompetisyon. Habang busy si Furuhashi sa pang-aasar, natapos na rin ni Shinomiya ang kanyang test sa loob lamang ng 1 minuto. Nagtala siya ng bagong standard at pinakawalan ng nakakagulat na 55% combat power mula sa kanyang suit. Kinukutya niya sina Furuhashi at Ishikawa dahil nag-aaway sila na parang mga sanggol, kahit na pinagsama pa ang score nila, mas mababa pa rin kumpara sa kanya. Ginaisang niya ang lahat sa katotohanan kung gaano sila ka-mediocre kumpara sa kanya. Sina Aoi Kaguragi at Haruichi ay nagtataka kung paano pa nila mahihigitan ang ganito kagaling na tao.
Speaking of top scores, ang bida nating si Kafka Habino ang nakakuha ng pinakamababang score at natapos ang test sa loob ng 7 minuto. At least, nagawa niyang i-release ang suit power ng 1%, di tulad noong nakaraan. Natuwa si Kafka nang malaman niyang mula sa 0%, nagawa niyang magkaroon ng score kahit papaano, at nagsimulang asarin si Shinomiya, sinasabing malapit na niyang lampasan ito. Pero ibinalik siya sa realidad ng kanyang instructor na si Hoshina at ipinaalala sa kanya na sa takbo ng progreso niya ngayon, hindi siya kailanman magiging full officer ng Defense Corps. Nang kumalma na si Kafka, tinapos ni Hoshina ang fire training session ng mga bagong recruit at sinabing matatapos lang ang training nila kung lahat sila ay tatakbo ng 10 laps sa paligid ng perimeter. Habang ang iba ay nagsisimulang magreklamo sa biglaan nitong task, tinaasa ni Hoshina ang lap sa 15 at pinadala na sila. Sa kabilang banda, napansin ng analyst ni Hoshina na ang dami ng rivalry sa pagitan ng mga recruit, at iniisip niyang dahil dito, mas gagaling pa sila dahil sa tuloy-tuloy na kompetisyon. Pagkatapos ng unang training day, sabay na naligo sina Kafka at Ishikawa sa public bath at nagreklamo kung gaano ka-heartless si Hoshina. Si Furuhashi na naman, sinubukang makipag-away kay Ishikawa at tinawag ang kanyang braso na flat, sinabihang magpalaki ng muscle kung ayaw tawaging babae. Pero si Ishikawa, na hindi rin naniniwalang mas malaki ang muscle ni Furuhashi kaysa sa kanya, ay sinabihan itong huwag magsalita ng mga kalokohan. Si Kafka naman, na may pinakamalaking muscle sa bayan, sinubukang ipagyabang ang kanyang six-pack abs, pero biglang naging dad bod ang katawan niya nang hindi sinasadyang bumitaw ang hininga niya, kaya lumitaw ang tunay na itsura. Nagtawanan si Furuhashi nang makita ang dad bod ni Kafka, at dahil dito, tinamaan ang pride ni Kafka at sinubukang makipag-away. Dumating si Kaguragi sa shower na may katawan na parang Terminator, at dahil dito, napahiya sina Kafka, Ishikawa, at Furuhashi at nagtago na lang sila sa ilalim ng tubig. Doon nila napagtanto na walang saysay ang pagfa-flex ng muscle, ang mahalaga lang ay ang resulta sa Defense Corps. Sa kabilang panig, pumasok si Shinomiya sa girls' restroom kasama ang ibang babae, at nadatnan si Captain Mina na relaxed lang at umiinom. Sa simpleng presensya ni Mina, na-interview si Shinomiya at humingi ng tawad dahil sa pag-istorbo, pero hindi ito pinansin ni Mina at sinabi sa kanila na pumasok lang dahil paalis na rin siya. Habang papasok, napansin ni Shinomiya na hindi ganoon kalaki ang muscle ni Mina, kaya napaisip siya kung paano naging pinakamalakas na fighter si Mina sa Defense Corps. Tinanong niya si Mina kung saan nanggagaling ang lakas niya, at sinagot siya ni Mina nang, "Tumabi ka sa akin," at sinabing ipapakita niya ang basic training na nagpatatag sa kanya. Samantala, nag-uusap ang mga lalaki kung bakit sila sumali sa Defense Corps. Ang unang sumagot ay si Furuhashi, na proud na sinabing nag-exam siya dahil sa crush niya kay Captain Mina Ashiro. Noong nasa middle school pa siya, inatake siya ng kaiju, at dumating si Captain Mina at sinagip siya. Mula noon, gusto na niyang maging kagaya ni Mina, kaya sumali siya sa Defense Corps. Sinabi ng iba na halos pareho rin ang kwento nila, at sumali rin sila dahil kay Captain Mina. Natural lang naman, dahil si Mina ang biggest superhero ng generation na ito. Pero ang hindi natural ay ang statement ni Kafka na si Mina ay childhood friend niya, kahit halatang wala man lang pakialam si Mina sa kanya ngayon. Hindi naniwala ang mga lalaki kay Kafka kaya pinakinggan nila ang buong kwento ng kabataan nito. Laking gulat nila na ganoon pala siya kalapit noon kay Captain Mina. Sa sobrang shock, nawalan sila ng malay isa-isa. Kinabukasan, nagsimula ulit ang training, at mas naging solid ang pagkakaibigan at lakas ng bawat isa. Si Kafka, na palaging nahuhuli sa physical part, ay doble kayod para makahabol sa mga kasama niya, at nagpupuyat pa para mag-aral at gumaling sa hinaharap. Isang gabi, nilapitan siya ng vice captain na si Hoshina, na narinig daw ang sinabi ni Kafka tungkol sa pagiging childhood friend nila ni Mina. Nakita ni Hoshina ang determinasyon ni Kafka na maging pinakamagaling para makatabi si Mina. Pero binalaan siya nito na huwag masyadong ma-attach sa mga kasama niya, dahil marami sa kanila ang mamamatay sa hinaharap. Sa mismong oras na iyon, tumunog ang emergency bell. Nagising lahat ng bagong recruit at napagtantong ito na ang tawag para sa kanilang kauna-unahang mission. 3:00 na ng madaling araw at lahat ng opisyal ay handa na at naghihintay sa operation room ng Defense Forces. Tinanong ni Captain Mina ang isang kalapit na opisyal para sa update, at nalaman niya na nagsimula na ang evacuation at ito'y nagpapatuloy pa rin. Ang epic enter ng Kaiju signal ay matatagpuan sa Sagamihara at lahat ng sibilyang nakapaligid dito ay ina-evacuate ng military. Ang mga military trucks at civilian buses ay ginagamit para ilikas ang lahat ng tao. Ang Japanese military ay nagtatag rin ng artillery regiment command post sa parking lot ng isang mall malapit doon.
Ang Kaijo ay unang lumitaw sa Kanawa Fault at naglalakbay sa ilalim ng lupa habang patuloy na lumalaki ang laki nito. Lumitaw lang ito ngayon dahil pumasok na ito sa breeding phase. Bukod sa malaking Kaijo, maraming maliliit din ang sumulpot sa paligid nito. Nagdesisyon si Mina na ang pinakamainam na paraan para talunin ang kalaban na may kaunting pinsala lang ay pigilan ito sa Sector B ng kanilang mapa. Siya mismo ang haharap sa malaking Kaijo habang ang Sector E ay magiging sniper base. Mula doon, kaya nilang targetan ang mga kalaban sa highway. Nagbigay siya ng saludo sa lahat at binati silang good luck. Ilang minuto ang lumipas, lahat ng traffic lights ay pula na may Kaiju symbols at ang mga Defense Forces trucks ay dumadaan sa mga ito ng sobrang bilis papunta sa Sagamihara. Sinecheck nila ang kanilang mga armas at tinanong ni Vice Captain Hoshina kung handa na ang lahat. Lahat ng rookies ay mukhang kabado habang si Shinomiya ay nakatitig lang kay Kafka. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang Kaiju na tinatawag nilang number 8 ay si Kafka. Pero umaasa siyang hindi siya mabibigo nito. Samantala, si Kafka ay abala sa sarili niyang problema. Masusuka na siya dahil sa sobrang kain. Agad na nagpanik ang lahat at napuno ng sigawan ang loob ng truck habang sinusubukang pigilan ni Kafka ang kanyang pagsusuka. Sa ibang parte ng syudad, ang lahat ng evacuees ay ligtas na naghihintay sa mall habang ang anti-Kaiju artillery ay pamoposisyon na sa Sector E. Ang platoon ni Vice Captain Hoshina ay naghihintay na magsimula ang misyon. Kasama sa team niya sina Kafka at Shinomiya. Nakatitig si Kafka pataas sa napakalaking Kaiju na kanilang kahaharapin. Sobrang laki nito kaya kinlasipika ito bilang isang Hanjo. Ipinaliwanag ni Hoshina sa lahat ang kani-kanilang specific goals. Habang ang team ng Captain ang bahala sa malaking Kaiju, ang kanilang grupo ay ang aatake at wawasak sa mga mas maliliit na tinatawag na Yojo. Ang kasalukuyan nilang lugar ay sinadyang malinis sa mahahalagang gusali o transportation routes kaya dapat ay huwag hayaan ang kahit anong Yojo na makalabas dito. Ang ibang teams ay kinabibilangan ng platoon ni Ikaruga sa Sector F na kasama sina Ishikawa at ang platoon ni Nakanoshima sa Sector J na kasama sina Azumo at Aoi. Mahalaga ang trabaho nila dahil ito ang magdidikta kung gaano kalaking pinsala ang magagawa ng Kaiju. Kailangan nilang pigilan ang pagkasira ng mga importanteng gusali tulad ng mga paaralan, malls, at iba pa. Siyempre, ang mga platoon na may rookies ay nasa likurang Sectors E, F at J. Ibig sabihin nito sila rin ang huling linya ng depensa. Paalala ni Hoshina na kahit gaano kataas o kababa ang scores nila sa test, wala iyong ibig sabihin. Ang mahalaga ay ang mga buhay na may iligtas nila sa battlefield. Sumigaw ang lahat sa sabay-sabay para ay hype ang sarili para sa labanan. Nag-report ang JSDF sa Defense Force na tapos na nila ang evacuation. Ipinasa ng Defense Force ang balita sa lahat at sinabi na lalaban na si Captain Mina sa loob ng 8 minuto. Nag-message si Ishikawa kay Kafka at tinanong kung kumusta na siya. Sumagot si Kafka na kailangan niyang patunayan na kaya niyang maging opisyal. Habang training, binalaan siya ni Hoshina na pwede siyang tanggalin sa trabaho sa loob ng 3 buwan. Kabado at kinakabahan siya ngayon pero excited din siya. Ngumiti si Ishikawa at sinigurado kay Kafka na magiging matagumpay ang una nilang mission. Nag-anunsyo ang headquarters na may nakita ng Yojo sa Sector E. Ang mga crab mushroom hybrid monsters ay gumagapang sa mga kalsada. Nagpaalam si Kafka kay Ishikawa at sinuot ang kanyang mask. Tumalon si Shinomiya at ang iba mula sa mga gusali habang maingat na bumaba si Kafka. Sa ere, bumukas ang isang helicopter at naghanda si Mina para sa labanan. Narating na niya ang sniper point. Iniutos ng headquarters sa JSDF na paputukan ang kanilang artillery at itulak ang malaking Kaiju papuntang Sector B. Nagsimula ang barrage ng artillery at pati ang mga helicopters ay naglunsad ng kanilang mga missiles. Sa lakas ng pagsabog, dahan-daang lumakad ang Kaiju papunta sa Sector B. Mula sa mga rooftop, pinapanood ni Hoshina ang buong operasyon at umaasang gagalingan ng kanyang mga juniors. Sina Kafka, Shinomiya, at iba pang miyembro ng kanilang platoon ay naghihintay sa pagdating ng mga Yojo. Ramdam ni Kafka na tinutulungan siya ng suit para kumalma. Humakbang siya, nag-ayos ng stance, at pinakawalan ang combat power ng suit. Sa isang iglap, mabilis siyang tinapon ng Yojo na bumangga sa kanya. Sinermonan siya ni Shinomiya at pinaalalahanan na 1% pa lang ang combat power niya. Samantala, ninas ang isa pang miyembro ng platoon na kailangan pa nilang bantayan ang mga baguhan. Sinabi niya kay Shinomiya na pwede na lang ba silang mag-ingat at mag-obserba muna. Hindi pa kasi nila alam ang weak points ng kalaban kaya dapat hayaan munang ang mga veterano ang lumaban. Biglang may bumaril na bala na dumaan sa tabi ng opisyal at tinamaan ang isang Yojo na sumabog agad. Nabigla ang opisyal pero kalmado lang si Shinomiya at tinanggap ang utos.
Sumagot siya na maglalaro siya sa ligtas na paraan at babarilan ang mga weak points ng kalaban. Lumapag siya sa gilid ng pader at binulusan ng apoy ang mga Yoju, pinapatay ang isang grupo agad-agad. Hindi makapaniwala ang opisyal. Ang firepower ni Shinomiya ay hindi pang rookie. Samantala, nag-thumbs up si Kafka mula sa ilalim ng tambak ng basura na kinabag sa kanya. Sa Sector F, ang ibang pleton ay nakikipaglaban din sa mga Yoju. Nakapatay ng marami si Furuhashi habang dumudulas pababa ng gusali. Magyayabang na sana siya kay Ishikawa pero nanlaki ang mata niya nang makita si Ishikawa na pumatay ng sobrang laki. Ipinaliwanag ni Ishikawa na pinalitan niya ang bala mula burst rounds papuntang freeze rounds kaya bumagal ang kalaban. Pero hindi pa rin siya kontento. Kailangan pa niyang gumaling para hindi na kailangang mag-transform si Kafka. Sa Sector J, sina Aoi at Azumo ay nakikipaglaban sa sarili nilang grupo ng kalaban malapit sa riles ng tren. Namangha at nagtaka ang ibang opisyal kung bakit sobrang galing ng mga bagong recruits ngayong taon. Itinuro nila si platoon leader na Konoshima at nagreklamo na nawawalan na sila ng self-confidence. Sina Aoi at Azumo ay nagkokompetensya lang kung sino ang mas maraming mapapatay. Napansin ni platoon leader na Konoshima na sobrang skilled ng mga rookies ngayong taon. Napagtanto niya na si Kaguragi ay parang wild child na gustong magkalat habang si Haruichi ay yung clean type na pumapatay ng Kaijus gamit ang pure precision. Habang pinapanood niya silang magaling, nag-trigger ang cougar mode niya at napalaway siya na parang pervert. Na-inform na si Konoshima ni Vice Captain Hoshina tungkol sa mga promising rookies na nakakagulat ang lakas ng combat power mula sa kanilang combat suits. Napansin rin niya na ang mga top rookies ay ini-inspire ang ibang rookies para gumaling. Kaya iniisip niya na ang mga recruits ngayong taon ay malapit ng umangat at palitan ang mga veterano. Samantala, kinukumpirma ng leader ng observation team na si Okanogi na wala ng kaiju sa sektor na tinatawag na Jess, kaya inutusan niya ang pleton ni Ishikawa na mag-advance sa susunod na sektor. Nalaman ni Kafka ang balita at namangha nang malaman na sina Ishikawa at Furuhashi ay lumalaban sa frontline at sila ang pangunahing dahilan ng pagkatalo ng mga kaiju. Nang marealize ni Kafka na ang lahat ay nagtatrabaho na, samantalang siya lang ang walang silbi, naging desperado siya na tumulong sa kahit anong paraan. Dahil sa kanyang human form, siya ay isang ganap na mahina, wala siyang silbi, at napilitang magtago sa likod ng kanto. Kaya ginawa na lang niya ang kaya niyang gawin bilang isang sweeper at nagsimulang magtusok-tusok sa katawan ng patay na Yojo. Hindi niya nahanap ang core ng Yojo kung saan ito dapat naroroon, kaya na-realize niyang dahil fungal type kaiju ito, maaaring nasa ibang parte ng katawan ng core. Nang matagpuan niya ang core sa base ng leeg ng Yojo, agad niyang nire-report ito kay Vice Captain Hoshina, sinabing matitigas ang mga core na ito at nagsisilbing gulugad ng Yojo. Napagtanto ni Kafka na ang ganitong klaseng kaiju ay dapat tinatamaan mula sa gilid para sa pinaka-epektibong resulta. Nadiskubre rin niya na mayroon itong reproductive organs, ang mga puting bukol sa bandang likuran ng katawan. Dahil may mga nakatagong kaiju pa sa loob ng mga organong iyon, sinabi ni Kafka kay Hoshina na kung hindi ito sisirain, baka mas marami pang Yojo ang lumabas. Nagpasalamat si Hoshina kay Kafka sa mahalagang impormasyon, at agad niyang inutusan ang observation team na ipamahagi ang bagong impormasyon tungkol sa Yojo sa lahat ng miyembro ng Defense Force. Ayon dito, ibinahagi ni Okanogi ang lahat ng impormasyon tungkol sa reproductive organs at core ng Yojo sa lahat ng Defense Force officers. Napanatag si Kafka na kahit papaano ay nakatulong siya sa Defense Force. Gusto pa niyang makatulong kaya nagpas siyang i-neutralize ang lahat ng bangkay ng mga natalong Yojo. Pero sa palagay ko, hindi siya uunlad sa physical aspect kung patuloy siyang gagawa bilang sweeper. Iniisip ni Kafka na sa ganitong paraan, balang araw ay makakatabi rin niya si Mina. Well, props sa kanya dahil high na high siya sa delusyon kahit wala siyang kwek-kwek. Samantala, nakarating na ang Hanjo sa designated combat initiation point, kaya sinimulan na ng Defense Force ang pag-atake rito. Pinuntirya nila ang mga paa nito para hindi ito makagalaw. Sa kabilang banda, si Captain Mina Ashiro ay naghahanda para ibigay ang final blow mula sa malayo. Sinimulan niyang i-charge ang Lelo weapon at nilock ang target sa Hanjo. Ngunit bago niya pinaputok ang shot, sandali muna siyang tumingin kay Kafka, handang ipakita sa kanya na siya ang pinakamahusay sa league na ito. Naglabas siya ng 76% combat power mula sa kanyang suit at agad na pinaputok ang bala, na agad na nagtanggal ng kalahating katawan ng Hanjo. Si Kafka, na nasaksihan ang nakamamanghang lakas ng atake ni Mina, ay na-realize na ibang liga talaga si Mina kumpara sa lahat. Dahil dito, napaisip siya kung kaya pa ba niyang maabot ang level kung saan makakatayo siya sa tabi nito.
Naghahanda si Mina para sa pangalawang putok dahil hindi pa tuluyang nawasak ang core ng Hanju. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang pinatay ang Hanju. Pero hindi pa siya tumigil at pinaputukan ulit ng ikatlong beses kahit patay na ang halimaw. Pinapakita lang na gusto niyang ipamalas kay Kafka at sa iba kung gaano kalakas ang firepower niya. Hindi pa rin siya tumigil at pinaputukan pa ng ika-4 na beses ang patay ng Hanju, mas lalong namangha si Kafka kung gaano siya kagaling. Nilapitan ni Hoshina si Kafka at tinanong siya kung gusto pa ba niyang ituloy ang pangarap na makasama si Mina bilang vice captain, ngayong nakita na niya kung gaano ito kalakas. Pero binaliktad ni Kafka ang tanong at tinanong si Hoshina kung karapat-dapat ba siya sa tabi ni Mina. Proud na sinagot ni Hoshina na hindi man kasing galing ang kanyang combat power sa long range, pero siya raw ang pinakamahusay sa close combat. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano niya kayang tagpasin ang isang kaiju nang hindi man lang gumagalaw. Ang pamilya ni Hoshina ay matagal ng kaiju hunters kaya genetically gifted siya sa paggamit ng espada laban sa mga halimaw. Sa wakas, naintindihan na ni Kafka kung bakit sina Hoshina at Mina ang pinakamakapangyarihang miyembro ng Defense Force. Kaya't walang sinayang na oras si Hoshina at naghanda ng gawin ang totoong trabaho. Pinaalala niya kay Kafka na ang patay na Hanju ay may maraming itlog sa loob ng napakalaking katawan nito na kailangan ding sirain bago pa ito makapanganak ng napakaraming Yoju. Ilang sandali pa, nagsilabasan ang mga Yojo kaya naging abala na ang lahat ng miyembro ng Defense Force sa paglinis. Sumali na rin ang mga bagong recruit kahit pagod na pagod sila dahil ito ang unang misyon nila. Alam nilang kailangan nilang ibigay ang lahat para mapansin ni Hoshina bilang lehitimong Defense Force officer. At tungkol kay Hoshina, pinuri niya ang tibay ng mga bagong recruit, lalo na sina Shinomiya at Ishikawa na talagang nagbibigay ng best nila sa misyon na ito. Si Furuhashi naman, na nahihirapan makasabay kay Ishikawa, ay sumunod sa kanya papunta sa susunod na sektor ng area. Dito, nakasalubong nila ang isang miyembro ng sweeper team na kasalukuyang nag-iimbestiga ng bangkay ng Yoju. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang kaijo na kayang mag-transform bilang tao, at halatang galit siya dahil nadiskubre na ng iba ang reproductive organs ng Yoju. Kaya napagpasyahan niyang ilabas ang galit sa mga taong lumapit sa kanya sa maling oras, sina Ishikawa at Furuhashi. Sa kabila, 3 miyembro ng sweeper team ang namamasyal mula sa malayo gamit ang binoculars. Sinusubukan nilang hanapin ang dati nilang mga kasama na sina Kafka at Ishikawa, pero hindi pa rin nila makita ang mga ito sa loob ng destructive zone. Dahil hindi nila makita mula sa taas, nagtataka sila kung ayos lang ba sina Kafka at Ishikawa, lalo na't ito ang kanilang unang mission. Binanggit ng isa sa mga sweeper na nawawala ang kanilang bagong recruit, pero hindi ito masyadong pinansin ng iba at inakalang nagkulong lang ito sa banyo dahil madalas niyang gawin iyon. Ngunit ang hindi nila alam, ang rookie na kanilang minamaliit ay siya palang pinakamalaking kaiju villain at marahil ang mastermind sa paglikha ng mga kaiju. Sino ang nakakaalam? Walang spoiler sa comment. Sa kabilang banda, ang villain ay nakatitig pa rin sa bangkay na parang isang creep, kaya lumapit si Furuhashi, na hindi alam na isa rin siyang kaiju, at sinabihang tumakas ito dahil delikado ang lugar sa ngayon. Pero imbes na magsalita kay Furuhashi, itinuro siya ng lalaki gamit ang daliri, na biglang nag-mutate sa isang iglap. Dahil dito, agad na na-realize ni Ishikawa na delikado ang lalaking ito, kaya instinctively niyang sinabi kay Furuhashi na yuko, pero bago pa makareact si Furuhashi sa atake ng lalaki, binaril na siya nito. Sa kabutihang palad, hindi siya tinamaan sa puso kaya buhay pa siya, pero dumudugo ng malala dahil sa atake ng Kaijuman. Sinisi ng Kaijuman ang bago niyang anyo sa hindi niya maayos na pagbaril, na nagpapahiwatig na hindi pa siya sanay sa katawan ng tao. Nagsimulang sumigaw si Furuhashi sa sakit ng marealize niyang hindi tumitigil ang pagdurugo kahit na dapat ay neutralized na ito dahil sa power ng Defense Corp suit. Sinubukan siyang kalmehin ni Ishikawa at sinabing gamitin ang power ng suit para mapigilan ang pagdurugo. Habang abala si Furuhashi sa pagbalik ng kanyang composure, inilipat ni Ishikawa ang atensyon niya sa Kaijuman, at na-realize niyang katulad ito ni Kafka. Pero nang bumalik ang Kaijuman sa tunay niyang anyo, na-realize ni Ishikawa na ang nilalang na ito ay hindi tao na naging kaiju, kundi kaiju na naging tao. Ipinasa ni Ishikawa ang balita kay Furuhashi at ipinaalam kung gaano kaseryoso ang kalaban nila ngayon, na siya mismong responsable sa pagbagsak ng pinakamahusay sa mga bagong recruit, si Shinomiya. Ipinaliwanag ng Kaijuman na pauwi na sana siya pero nagbago ng isip at nagpasya na kunin si Ishikawa o Furuhashi bilang specimen para sa mga eksperimento, dahil sila ay mahahalagang Defense Force officers. Na-realize ni Ishikawa na halos patay na siya sa sitwasyong ito, kaya agad siyang nag-contact kay Platoon Leader Ikaruga para i-report ang mysterious humanoid kaiju.
Pero sa kasamaang palad, hindi nakarating ang mensahe dahil inistorbo ng Kaijuman ang kanyang communicator. Ipinagmalaki ng Kaijuman na hindi lang niya nasira ang communicator ni Ishikawa, kundi ginawa niya ring undetectable ang buong paligid mula sa outside world. Ibig sabihin, walang makakapakialam sa ginagawa niya. Ayon sa kanya, isa itong trick para manatiling nakatago sa mga tao, at epektibo rin ito sa panghuhuli ng tao. Sa anumang kaso, itinuro muli ng Kaijuman si Ishikawa na may balak siyang patumbahin, pero mahusay itong umiwas sa mga atake, hanggang sa hindi na siya makaiwas pa at napilitang lumuhad sa pagod, hirap na rin siyang gumalaw. Ayon kay Shinomiya, kaya ng Kaijuman na gumamit ng parang magic na nagpapahintulot sa kanyang bumaril gamit ang daliri. Kaya naman napapansin ni Ishikawa ang mga galaw ng kamay nito at nagagawang iwasan ang mga atake. Dahil dito, nagkaroon siya ng kumpiyansa na lumaban at binaril ang kaiju gamit ang kanyang ice bullets. Habang patuloy siyang nagpapaputok, sinabihan niya si Furuhashi na tumakas at sabihan ang iba tungkol sa humanoid. Ayaw sanang iwan ni Furuhashi ang kasama, pero nang marealize niyang pabigat lang siya, tumakbo siya palayo, iniiwan si Ishikawa na mamatay mag-isa. Alam ni Ishikawa na wala siyang laban sa kaiju na ito, at kahit si Shinomiya, ang pinakamahusay sa kanilang lahat, ay hindi man lang nakasugat sa kanya. Pero bilang isang Defense Corp fighter, isinugal niya ang buhay niya at patuloy na lumaban para lang mabigyan ng sapat na oras si Furuhashi para makatakas. Samantala, nagtataka si Furuhashi kung bakit siya iniligtas ni Ishikawa, at kung bakit iniisip ng huli na kaya niyang labanan ang napakalakas at unbeatable na Kaiju Lord. Naiinis siya na wala siyang magawa, kahit isa siya sa top dogs ng bagong recruits. Simula nang sumali siya sa Defense Corps, puro training lang ang ginawa niya para maging mas malakas at makasama si Captain Mina Ashiro, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya kasing husay ni Ishikawa, ang lalaking hindi naman dapat lumampas sa kanya o sa iba pang top officers. Habang pinag-uusapan si Ishikawa, patuloy pa rin siyang nagpapaputok sa Kaijuman. Napansin ng Kaijuman na parang alam ni Ishikawa ang tungkol sa kanya, dahil hindi ito mukhang nabigla ng gusto kahit sa pagkakita sa bagong species ng humanoid kaiju. Kaya naman nag-eksperimento ang Kaijuman at inatake si Ishikawa gamit ang 4 na braso ng sabay-sabay. Na-realize ni Ishikawa na hindi na niya ito kayang iwasan, pero sa kabutihang palad, bumalik ang makulit na kasamahan na sinabi niyang tumakas. Iniligtas siya ni Furuhashi sa pamamagitan ng pagtanggap ng atake sa halip na siya. Na-realize ni Furuhashi na lagi siyang mahina at kailangang iligtas ng iba, gaya ngayon kay Ishikawa, at dati kay Mina Ashiro. Bilang isang Sigma male, ayaw na niyang inililigtas pa siya ng kahit sino, at ipinaalam niya ito kay Ishikawa, na tanging siya lang ang dapat maging main character ng kwentong ito. Samantala, patuloy lang sa panunood ang Kaijuman sa drama ng dalawang side characters na parehong iniisip na sila ang bida, at naaliw siya sa kanila. Patuloy na sinasabi ni Ishikawa kay Furuhashi na tumakas, pero hindi naniniwala ang Kaijuman na magagawa pa iyon, dahil ayon sa kanya, walang makakalabas sa domain na nilikha niya nang wala siyang permiso. Kaya, dahil wala nang ibang opsyon, tumayo ang dalawang determinadong Defense Corp fighters at sabay na inatake ang Kaijuman para sa kanilang buhay, habang unang tumama si Furuhashi gamit ang kanyang lightning bullets. Napagtanto ng Kaijuman kung gaano siya nakakainis kaya nagpasya siyang tanggalin muna ito, ngunit hindi siya tumama dahil natutunan na rin ni Furuhashi kung paano umiwas sa kanyang mga atake. Samantala, si Ishikawa ay nagpakita ng kapangyarihan ng anime at pagkakaibigan sa loob niya at gamit ang kanyang lakas ng loob. Pinakawalan niya ang maximum power ng kanyang weapon gamit ang lahat ng kapangyarihan ng suit at inatake ang Kaijuman, ngunit nagsummon ng Wall of Corpses ang Kaijuman sa isang kisap mata at nailigtas ang sarili mula sa bala kaya natalo si Ishikawa at nawalan ng malay sa kamay ng Kaijuman. Sa kabilang banda, nalaman ni Vice Captain Hoshina mula sa platoon leader ni Ishikawa na si Ikaruga na parehong nawawala sina Ishikawa at Furuhashi. Nalaman din ito ni Kafka at Shinomiya na nagpa-realize sa kanilang may masamang nangyari at iniisip nila ang worst-case scenario na lumitaw na ang Kaijuman. Nagsimulang damyugo si Ishikawa sa buong katawan dahil sa pinsala ngunit hindi siya sumusuko at muling tumayo kaya nagdesisyon ang Kaijuman na tapusin na ito. Activate niya si Furuhashi bago ito makagambala ulit at sinimulang barilin si Ishikawa mula sa lahat ng anggulo. Pagkatapos pabagsakin si Ishikawa, inilipat ng Kaijuman ang atensyon kay Furuhashi na sumuko na, pero bago niya ito mabaril, dumating ang tunay na main character at handang turuan ng leksyon ang halimaw na ito dahil sa ginawa niya sa kanyang mga kaibigan. Sinuntok niya ang Kaijuman sa mukha na naging dahilan ng pagkakahiwalay nito sa katawan pero hindi pa rin namatay ang Kaijuman at lumipad lang palayo. Samantala, binuhat ni Kafka si Ishikawa sa kanyang balikat para dalhin siya sa ligtas na lugar, sa harapan mismo ni Furuhashi na hindi makapaniwala na may isa pang humanoid kaiju.
bumalik ang Kaijuman at nakilala si Kafka bilang Kaiju number 8, si Kafka, na inakala niyang napatay na niya ang Kaijuman sa isang suntok, ay inilapag si Ishikawa para tapusin na ang lahat. Sinabi niya kay Ishikawa na kumapit pa sa buhay at pangakong ililigtas siya. Lumapit siya sa Kaijuman na hindi maintindihan kung bakit may kapwa niyang Kaiju humanoid na humaharang sa kanya. Napagtanto ng Kaijuman na napakalakas ni Kafka kaya nagdesisyon siyang gamitin ang katawan nito para sa kanyang mga eksperimento at umatake sa kanya gamit lang ang kanyang tingin. Pagkatapos ay binago niya ang buong katawan niya at naging isang dambuhalang mushroom tree. Dito niya isiniwalat na noong nakipaglaban siya kina Furuhashi at Ishikawa, hindi niya ito sineryoso at nakikipaglaro lang siya. Lubusang nagalit si Kafka at naging Godzilla mode habang pinapalabas niya ang kanyang panloob na destructive powers. Nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan na nagbigay sa kanya ng super speed at napakalakas na lakas. Gamit ang power boost na ito, agad siyang lumapit sa Kaijuman bago pa ito makareact at sinuntok ito bago pa makalikha ng panibagong shield tulad ng ginawa niya kay Ishikawa. Binasag ni Kafka ang shield at sunod-sunod siyang nagpakawala ng rapid punches na nagpabalik kay Kaijuman. Nang mapagtanto ng Kaijuman na hindi siya mananalo laban kay Kaiju number 8, sinubukan niyang tumakas, pero hindi siya pinayagan ni Kafka at nagpatuloy ito sa pagsuntok papunta sa core nito. Ipinasok niya ang lahat ng lakas niya sa kanyang mga kamao at sa wakas ay pinakawala ng finishing blow na nagpalipad sa Kaijuman ng napakalayo. Napansin ng Kaijuman na na-expose ang kanyang core dahil sa atake ni Kafka pero hindi na siya makagalaw. Lumapit si Kafka para tapusin na siya pero dumating ang mga Defense Corp officers sa mismong oras na iyon at tinutok ang kanilang mga baril kay Kafka. Hindi alam na isa siyang tao. Nire-report ng mga sundalo sa kanilang mga superiors ang humanoid kaiju na nakita nila na nagbukas ng tanong kung makakatakas pa ba si Kafka sa sitwasyong ito. Samantala, si Shinomiya na lumalaban din sa mga kaiju ay naalala ang naging pag-uusap nila ni Kafka kung saan sinabi niya ang intensyong hanapin sina Ishikawa at Furuhashi. Tila naramdaman ni Kafka ang Kaijuman dahil pareho sila ng uri kaya agad siyang lumipad papunta roon kahit alam niyang pwede siyang makita ng Defense Corp officers. Balik sa kasalukuyan, nalaman ni Shinomiya na may nakitang ang humanoid kaiju kaya naisip niyang si Kafka ito kaya nagmamadali siyang pumunta roon bago pa lumala ang sitwasyon at baka saktan siya ng mga sundalo. Niregenerate ng Kaijuman ang kanyang katawan at tumakas habang hindi makagalaw si Kafka dahil tinutukan siya ng mga sundalo. Nang makalayo na ang Kaijuman, tumakas din si Kafka at tumakbo sa makitid na eskinita para ligtas na makapagbalik sa kanyang human form, pero hindi niya alam na sinundan siya ni Hoshina at ininform ang kanyang mga kasamahan na natagpuan na niya si Kaiju number 8. Bago pa makapagpaliwanag si Kafka, inilabas ni Hoshina ang kanyang purple katana at mabilis siyang inatake na may purong intensyon na patayin siya. Kuminang sa violet aura si Vice Captain Hoshina habang nakatitig kay Kaiju number 8. Nakaangat din ang kamao ni Kafka, handang lumaban. Pero alam niyang hindi niya pwedeng gamitin ang kamao niya laban sa Vice Captain dahil matutunaw si Hoshina kung bigla niya itong suntukin. Biglang may bumulwak na dugo mula sa dibdib niya. Tumangala si Kafka at nakita si Hoshina sa ere. Napagtanto ni Kafka na hindi siya mabubuhay laban sa kapitan kung patuloy siyang magpipigil ng lakas. Bumagsak si Hoshina at itinulak ang sarili mula sa poste ng kalsada, inilunsad ang sarili kay Kafka. Agad na tumalon si Kafka palayo, iniiwasan ang nilikhang bunganga ni Hoshina sa lupa. Muling inilunsad ni Hoshina ang sarili sa likod ng tumatakas na si Kafka at sinimulan siyang atakihin gamit ang kanyang mga kutsilyo. Umiiwas si Kafka sa lahat ng direksyon, iniiwas ang ulo niya pabalik-balik, ilang pulgada lang ang layo sa pagkaputol. Masyadong mabilis ang mga atake ni Hoshina kaya wala ng oras si Kafka na patigasin ang katawan niya para protektahan ang sarili. Ilang hiwa at sugat ang nakalusot sa depensa ni Kafka at nagsimulang lumitaw ang mga sugat sa buong katawan niya. Napagtanto ni Kafka na kahit hindi mas malakas si Hoshina kaysa sa ibang humanoid kaiju, bumabawi siya sa sobrang bilis. Namangha na nga siya noong una niyang nakita si Shinomiya gumalaw sa training nila, pero ibang level si Hoshina kumpara sa kanila. Tumalon si Kafka sa makitid na eskinita sa pag-asang maiwasan si Hoshina, pero nagsimulang tumalon-talon si Hoshina sa pagitan ng mga pader papalapit sa kanya. Ilang segundo pa, umatake ulit si Hoshina at naputol ang kamay ni Kafka. Hindi lang iyon, nahiwa rin ang dibdib niya at nakalantad na ang core niya. Bumagsak si Kafka sa pader at mabilis na nag-regenerate, ibinalik ang kamay at dibdib niya. Ito ang unang beses na ginamit ni Kafka ang regeneration niya at napansin niyang malakas itong gumamit ng stamina. Nagpatuloy siya sa pagtakas habang sinisigurado na hindi siya tatamaan ng mas delikadong atake. Nang muli siyang abutan ni Hoshina, sinalubong ni Kafka ang mga kutsilyo ni Hoshina gamit ang sariling kamao, ipinangsangga ang mga ito. Tumaas ang pagtatasa ni Hoshina sa kaiju at inisip niyang posibleng may level 8 fortitude ang kalaban niya, isang katangian ng Daikaja,
isa sa pinakamataas na klase. Gayunpaman, may kakaiba raw siyang nararamdaman sa laban nila. Pero hindi madaling ma-distract si Hoshina, tumalon ulit siya palayo at inihanda ang mga kutsilyo niya. Sinubukan ni Kafka na huminga habang ang blade ni Hoshina ay kumikislap sa lakas. Pagkatapos ay hinampas ni Hoshina si Kafka kahit may layo sila. Sa pagkakataong ito, naglabas ng dalawang malalakas na slash ang kutsilyo at humiwas sa hangin. Nararamdaman ni Kafka ang halos di nakikitang slash na papalapit sa kanya kaya agad siyang tumalon sa gilid. Naputol ang binti niya nang tamaan ang tuhod niya. Pero hindi pa tapos. Nasa harapan na niya si Hoshina. Napagtanto ni Kafka na panlinlang lang ang double slash kanina, ito ang totoong atake. Muling umiwas si Hoshina, ngayon ay diretso sa dibdib ni Kafka kung nasaan ang core. Tinangka ni Kafka na i-block pero bumaon pa rin ang kutsilyo. Sigurado si Hoshina na tagumpay siya pero nanlaki ang mata niya. Hinarang ang kutsilyo ng bungangang may mga ngipin na biglang lumitaw sa dibdib ni Kafka. Tinangka ni Hoshina na bawiin ang kutsilyo pero di ito gumalaw. Damyugo ang bibig ni Kafka pero gumana ang plano niya. Alam niyang tatargetin ni Hoshina ang core niya kaya gumawa siya ng kontra. Damaloy ang kuryente sa katawan ni Kafka habang inihanda ang malakas na suntok. Napagtanto ni Hoshina na nasa panganib siya pero tinarget ni Kafka ang kutsilyo niya, pinilit siyang bitiwan ito at nabasag ito sa lakas ng suntok. Tinangay ng shockwave si Hoshina at bumagsak siya ng ilang metro palayo. Pagtingin niya sa unahan, wala na si Kafka. Napahampas si Hoshina sa ulo niya, nang hihinayang na nakatakas ang biktima. Tinawagan niya si Captain Mina na katatapos lang puksain ang ibang maliit na kaiju at iniulat na nakatakas si Kaiju No. 8. Sa isa sa mga battlefield, nakaupo si Shinomiya sa bangkay ng kaiju, nag-iisip kung tama ba na pagkatiwalaan si Kafka. Sa kabutihang palad, hindi nasayang ang tiwala niya nang bumalik si Kafka sa human form niya. Ngumiti siya at sinimulang pag-alitan ito. Pero agad niyang sinalo si Kafka ng matamba ito sa mga braso niya. Humingi ng paumanhin si Kafka sa pagkabigong patayin ang humanoid kaiju, pero namula lang si Shinomiya at sinabing siya na lang ang papatay dito. Sinubukan ni Kafka na umalis para hanapin si Ishikawa na nasugatan, pero pinigilan siya ni Shinomiya. Sabi niya okay na daw ang mga ito dahil ginagamit ang kaiju technology para pagalingin sila. Imbes, sinimulan niyang pag-alitan si Kafka sa pakikipaglaban kay Vice Captain. Samantala, nakita ni Mina si Hoshina na malalim ang iniisip. Nang tanungin niya ito tungkol kay Kaiju No. 8, sinabi ni Hoshina na malamang isa itong Daikaja. Ang una mula ng huli ay lumitaw sa Fukuoka 5 taon na ang nakalipas. Sa kabutihang palad, wala pa ring casualty si Kaiju No. 8 kahit mataas ang threat level nito. Sa katunayan, iniisip pa rin ni Hoshina kung bakit tinarget ng Kaiju ang sandata niya imbes na siya. Sa buong laban, pakiramdam niya ay nakikipaglaban siya sa tao, hindi sa halimaw. Sinabi ni Mina na huwag niya masyadong isipin yun dahil misyon pa rin nila ang puksain ang lahat ng kaiju. Isang mensahe mula kay Ikaruga ang dumating, sinasabing natukoy na nila ang kaiju na umatake kina Ishikawa at Furuhashi. Ito rin ang lumitaw sa exam site nila. Ipinaabot din niya na nakita nila ang kaiju sa anyong tao sa ibang bahagi ng lungsod. Ang humanoid kaiju ay bumalik sa human form at naglalakad palayo mula sa battlefield. May human tong sasakyan sa likod niya at sinabihan siyang tumabi. Kinain ng human kaiju ang driver at inangkin ang pagkakakilanlan nito, saka minaneho ang sasakyan palayo sa lugar. Mula sa radyo, inanunsyo ng Defense Force na ang bagong humanoid kaiju ay tinatawag ng Kaiju No. 9. Samantala, iniisip ni Kaiju No. 9 kung paano niya papatayin si Kaiju No. 8. Ilang oras ang lumipas, nagising si Ishikawa sa ospital. Naghihintay sa tabi niya si Shinomiya at Kafka. Nagpasalamat si Ishikawa kay Kafka sa pagsadyap sa kanila, pero nanlaki ang mata ni Kafka. Nandoon din pala si Iharo sa parehong kwarto at tinanong si Ishikawa kung bakit siya nagpapasalamat kay Kafka, gayong si Kaiju No. 8 ang tumulong sa kanila. Agad na nagpalusot si Shinomiya at sinabing nagpapasalamat sila kay Kafka sa pagtuklas tungkol sa Kaiju reproductive organs. Nagtaka si Iharo kung bakit sila niligtas ni Kaiju No. 8. Pinuri pa niya ang lakas nito, na siyang nagpablush kay Kafka. Tinanong ni Iharo kung bakit siya namumula, kaya tinamaan siya ni Shinomiya sa likod para tumigil. Pagkatapos ma-discharge sa ospital, may ginanap na party para ipagdiwang ang paggaling ni Furuhashi at Ishikawa. Binati sila ng lahat ng rookie ng Defense Force, ikinagulat nila ito dahil hindi nila inakala na bibigyan sila ng espesyal na treatment ng kuripot nilang mga kasama. Sabi ni Kafka, hindi lang ito para ipagdiwang ang paggaling ni Furuhashi at Ishikawa, kundi pati ang unang tagumpay nila sa debut mission nila.
Matagal daw silang naghintay para makabalik sina Furuhashi at Ishikawa para makapagdiwang silang lahat sa espesyal na okasyong ito. Ngayon na ang lahat ay nagtipon, tinawag ni Kafka ang kanilang pagkain ng may isang team na may 9 na miyembro ang lumabas mula sa likod ng kurtina, ipinapakitang matyaga silang naghintay para sorpresahin ang grupo. Ang cooking team ay nagsilbi kina Kafka at sa grupo ng Japanese A6 Wagyu beef, na hindi ko man lang alam na umiiral. Natakot din sina Kafka at ang iba pa nang malaman nilang may ganitong kamahal na karne. Pero ayon sa mabilis kong pananaliksik tungkol sa Wagyu meat, sa kasamaang palad ay hindi ito talaga umiiral. Gayunman, ang party ay tila inorganisa ni Haruichi Azumo, isa sa mga top rookies, at kaya naman ang cooking team ay todo bigay para i-impress at pasayahin ang kanilang master. Lumapit si Haruichi na may bahagyang pag-aalala sa mukha, inalala na ang in-order niya ay ang pinakamurang course, at ipinaliwanag na ang buong family tree niya ay wala namang ganong kalaking pera para bayaran ang isang 6 Wagyu beef. Pero sinabi ng chef sa kanya na huwag mag-alala dahil nangangako siyang standard price lang ang sisingilan sa pagkain. Joke aside, ayon kay Shinomiya, si Haruichi ay tila nag-iisang tagapagmana ng Azumo Technologies, isang malaking tech company sa Japan, at kaya kaya niyang bumili ng ganoong karangyang pagkain. Tinanong ni Kafka si Shinomiya kung ano bang ginagawa ng kumpanya ng taong to at ipinaliwanag ni Shinomiya na ang Azumo Technologies ay ang pinakamalaking anti-kaiju arms manufacturer sa bansa, ibig sabihin sila ang gumagawa ng Defense Force suits. Sinabi rin ni Shinomiya kay Kafka na mas maraming pera si Haruichi kaysa sa pamilya niya dahil alam niya ang yaman nito, kaya kinunsaba niya ito para gastusan ang celebration nila, at sa madaling salita ay na-manipulate niya si Haruichi na ilibre sila dito. Ibig sabihin technically, si Shinomiya ang nag-ayos ng party na to. Samantala, sumali si Hoshina sa kanila at nagbigay ng toast para pahalagahan ang lahat ng kanilang hirap sa kanilang debut mission, sinabing magpakalasing sila at magsaya ngayong gabi. Kaagad namang nilaklak ni Kafka ang isang buong baso ng beer. Samantala, ang mga babae ay nagsimula ng sarili nilang mukbang session habang bawat subgroup ay may kanya-kanyang usapan. Si Ishikawa, na nakaupo sa tabi ni Hoshina, ay nagkomento na ngayon lang niya nakita ang lahat na ganito kasaya, kaya nagpasalamat siya kay Hoshina sa pagpayag sa kanila na magkaroon ng party at mag-enjoy. Pero si Hoshina, sa hindi malamang dahilan, ay nagbigay ng masamang ngiti at nagbabala kay Ishikawa na ang totoong palabas ay malapit nang magsimula. Tinanong ni Ishikawa si Hoshina kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bago siya makasagot, sumingit si Shinomiya at nakipag-away kay Furuhashi. Tinawag niya itong makasarili at mayabang dahil palagi nitong gustong magmukhang magaling kahit wala naman itong top skills, at sinigawan pa niya ito na huwag gawing personal ang lahat ng bagay. Nagalit si Furuhashi sa sinabi niya at tinawag siyang may double standards dahil siya rin mismo ay laging nagiging sobrang personal sa lahat ng bagay. Ipinaalala pa niya kay Shinomiya ang panahong halos isakripisyo niya ang sariling buhay para sa pride ng kanyang pamilya. Samantala, si Kaguragi, ang lalaking halos walang screen time, ay nakipag-away kay Azumo, na ikinagulat ni Ishikawa dahil hindi niya maintindihan kung bakit sila nagtatalo nang wala namang dahilan. Sumali si Kafka na sobrang lasing at humingi ng payo kay Azumo dahil hindi pa rin siya nakakapaglabas ng sapat na power. Akala niya ay may sira ang kanyang suit pero hindi sang-ayon si Kaguragi at sinabi ang pinakamalupit na katotohanan sa kanya siya ang may kasalanan dahil siya ang pinakamahinang talunan sa grupo. Habang halos lahat ay nagsisimula ng magtalo, nagtataka si Ishikawa kung ano ba talaga ang nangyayari, hanggang sa mapagtanto niyang ang lahat ng grupo ay talagang nag-uusap tungkol sa kanilang unang mission at pinapuna ang mga pagkakamali ng isa't isa na maganda dahil sa ganitong paraan ay malalaman nila kung saan sila nagkukulang. Nakipag-away si Kafka kay Kaguragi sa pamamagitan ng arm wrestling match para ipakita ang lakas nila, pero agad siyang natalo. Ganun din, ang iba ay nagsimula na ring mag-away at nagsuntukan. Ang kaguluhang ito ang eksaktong ibig sabihin ni Hoshina nang sinabi niyang ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Nagsimulang tumawa si Hoshina, ipinapaliwanag na taon-taon ay palaging nag-aaway ang mga rookie sa kanilang celebration parties, kaya naging tradisyon na ito. Samantala, nakipagkita si Haruichi kay Chef Dojima na nagpasalamat sa kanya sa muling pakikipagtulungan matapos ang napakahabang panahon. Tinanong ni Dojima kung kamusta ang ama ni Haruichi, pero hindi siya binigyan ng kasagutan dahil matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang ama. May dahilan ito pero hindi pa ito ibinubunyag ni Haruichi. Narinig ni Kaguragi ang usapan nila pero hindi siya nakialam at tahimik na umalis papuntang CR. Balik sa party, pinakalma ni Hoshina ang lahat at inanunsyo na mapopromote si Kafka bilang opisyal sa kabila ng kanyang kahinaan dahil nagawa niyang iligtas ang maraming buhay gamit ang kanyang kaalaman sa Kaiju X noong mission.
Opisyal na tinanggap si Kafka sa team at kinatuwaan siya para sa pagkakaroon pa rin ng kakailanganin kahit sa edad niya. Kinabukasan matapos ang party, natanggap ni Kafka ang kanyang opisyal na officer suit mula kay Captain Mina Ashiro, na hindi na nag-aksaya ng oras para i-discourage siya, sinabing sa katawan niyang walang talento ay hindi siya makakalaban sa tabi niya kahit isang buong buhay pa ang ilaan niya. Pero hindi kinuha ni Kafka ng negatibo ang mga salita niya at natuwa na naalala man lang siya ni Mina na gusto niyang lumaban sa tabi niya, kaya casual niyang sinabi kay Mina na hintayin siya na siyang dahilan kung bakit siya pinarusahan dahil hindi niya ito tinawag ng may tamang respeto. Bago umalis, sinabi ni Mina kay Kafka na huwag niyang bigan si Hoshina, at ibinunyag na si Hoshina lang ang nakakita ng potensyal sa kanya at ang tanging taong nag-recommend sa kanya bilang full officer sa Defense Corps. Kaya nagsimulang mag-aral ng mabuti si Kafka at nagpupuyat gabi-gabi sa kanyang pag-aaral. Habang naglalakad-lakad, napansin niyang may tao sa training room, at dahil sa kanyang kuryosidad ay pumasok siya. Naabutan niyang nagsasanay si Hoshina mag-isa, ginagaya ang laban niya kay Kaiju No. 8. Tumigil si Hoshina nang makita si Kafka at ipinaliwanag na gumagawa siya ng strategy para talunin si Kaiju No. 8, na siyang ikinatakot ni Kafka dahil ayaw na niyang masaktan ulit ng nakakakilabot na lalaking ito. Pero sa kabila nito, nagbigay pa rin ng respeto si Kafka kay Hoshina at nagbigay ng tamang saludo dahil alam niyang si Hoshina ay nagsasanay ng ganito kahuli ng gabi dahil gusto nitong protektahan ang bayan at ang kanyang mga kasama laban sa mga hindi pa kilalang banta na itong mga bagong humanoid kaijus. Samantala, sa kalangitan, may isang misteryosong kaiju na kulay crimson ang lumilipad kasama ang kanyang hukbo ng kaiju dragon siguradong papunta na para magdala ng gulo sa Defense Corps. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.